Para iligtas ako ng girlfriend ko, siya'y napinsala. Dahil dito, ang kanyang level na talento. Sa huli, level na abilidad lang ang nakuha niya. Nang mawalan siya ng silbi, itinaboy ko siya. Hindi ko akalaing magkakaroon siya ng pambihirang karanasan. Naayos ang talento niya at naging diyosa ng digmaan. Habang iniisip niya akong paghigantihan, nadiskubre niyang matagal na akong patay. Nabaliw siya sa sobrang galit, napaligiran ng kalaban, saka namatay. Yan ang alaala ng orihinal na katawan ko nang pumalit ako dito. Alaala ng orihinal na may-ari ng katawan na ito. Ngayon, muling nabuhay ako. Habang nagaganap ang seremonya ng paggising. Kakagising pa lang ni Suksinyo ng A-level IC power. Huwag kang mag-alala, Sinyo. Kahit ano pa ang kakayahan natin, tayo pa rin ay magkababatang magkaibigan. Kuya Xiaogo, turn mo nang tumaas sa entablado. Naniniwala si Xinyu na makakakuha ka ng mataas na abilidad. Biglang may tunog sa isip ko. Sa nakaraang buhay, naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Iniwan, nakabalik at nabuhay muli. Kung hindi ko mapalaya si Xinyu, hindi ako magiging tao. Napatigil ka. Congrats! Nabuksan at nabind mo ang goddess system. Lock system. Maaaring ay bind ang pag-angat ng mga goddess na may utang sa host. Otomatikong nabind kay Suksinyo ang system. Pwede mong pakinggan ng lihim ang iniisip ni Suksinyo. Habang minamadali ako ng lahat, wala na akong oras mag-isip pa. Dere-derecho akong pumunta sa stage ng paggising. Kumislap ang gintong liwanag sa awakening stone. Lumitaw ang malalaking letra. Xiaogo awakened the level god hand. Basic skill. Kaya nitong gayahin ang anumang abilidad ng elemento. Narinig ko ang hiyawan ng mga tao sa ibaba. Ano ngayon kung god hand? Hindi pa rin siya makakatakas sa maagang kapahamakan. Pero sa buhay na to, ako lang si Suksinyo ang pwedeng manakit sa'yo. Nagsimula ng pag-uusap ang mga estudyante sa paligid. Ilang tao ang nagpahayag ng damdamin sa akin. Pero karamihan ay tinutukso si Suksinyo na hindi raw bagay sa akin. Napakunot ang noo ko. Kailangan kong paghandaan ang paparating na delikadong sitwasyon na muntik ikamatay ko noon. Kailangan kong alisin ang galit ni Suksinyo at bumawi sa kanya. Kaya malakas kong sinabi ngayong araw. Ina-announce ko, Xiaogo, sa lahat may sasabihin ako. Sa wakas, dumating na ang sandali kahit ulitin pa. Masakit pa rin sa puso ko. Masaya akong nagising ko ang level ability. At hindi ko iiwan si Suksinyo dahil mababa lang ang kanyang paggising. Hindi ko siya tatalikuran. Kung may narinig pa akong masama tungkol kay Suksinyo, siguradong papaluin ko siya. Hindi ba dapat hiwalayan mo ako at insultuhin sa harap ng lahat? Meron pa ring natitirang lakas mula sa past life ko. Totoo ngang nabuhay akong muli. Maraming tanong sa isip ni Suksinyo ngayon. Lumapit ako at niyakap siya. Kuya Xiaogo, kung gusto mong makipaghiwalay, hindi kita pipigilan, Xinyu. Kahit anong plano mo, Xiaogo. Siguradong unahan kitang patayin bago may mangyari sa magulang ko. Para wala nang problema pa. Napabuntong hininga ako. Ang hirap akitin ng babaeng sugatan ang puso. Pero may system na ako. Dahan-dahan na lang. Kakayanin ko ito. Hindi kita kayang iwan, Xiaogo ako ito. Hinalikan ko si Suksinyo saglit. Tahimik na lang si Suksinyo para hindi mabuking. Kahit gusto niyang sumagot, nagtago na lang siya. Bigla namang, may dumating na babaeng guro. Asa nang nagising na may talent? Mula ako sa Earth Academy para special recruitment. Siya ang naging guro ni Xiaogo. Noon, siya ang pinakamalakas na candidate sa God Realm sa buong zoo. Pero pinagkanulo siya ni Xiaogo. Namatay siyang malupit sa kamay ng halimaw. Iniharap ng awakening mentor si Giant Han sa iyo. Ito si Xiaogo. Pwede siyang kumopya ng kahit anong elemento. Elemental power. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na. Siya ang pinaghirapan ko sa dating buhay ko. Nagulat ako sa apprentice kong taksil. Baka bumalik din siya mula sa kabilang buhay. Xiaogo, unang pagkikita natin. Nice to meet you. Tawagin mo na lang akong teacher Jiang Han. Pwede mo bang ipakita ang iyong kakayahan? Kung totoo ngang level ka, diretso ka nang makakapasok sa Earth Academy. Long time no see, problemadong apprentice. Noon, inalagaan kita ng todo. Hangad kong mahigitan mo ako. Hindi ko inakalang nagtanim ka ng galit dahil sa Thunder Heart. Hanggang sa araw na papaangat na akong Thunder God. Pagtaksilan mo ako, walang magawa kundi umiyak. Grabe rin ang galit ni Jiang Han sa akin, gaya ni Suksinyo. Sa wakas, napaamo ko si Suksinyo. Bakit may panibagong system alert na naman? Automatikong nabind si Jiang Han sa system. Pwede ko na ring marinig ang iniisip ni Jiang Han. Matapos ang paalala ng system, bigla akong nalamigan. Tama ako, bumalik rin siya. Para hindi pagdudahan ni Jiang Han, malalim akong huminga. Nagpanggap akong mahiyain. Walang problema, sabi ng teacher. Nagpakita si Jiang Han ng 3 mababang lightning skills. Noon, hindi ko ginamit ang lightning forbidden skill. Kinopya agad ng batang ito at ginamit sa akin. Para mapansin ko siya, kaya tinanggap ko siyang apprentice. Ngayon, hindi na ako magpapaloko sa trader na ito. Napaisip ako, kaya palang kopyahin ng God Hand ang forbidden skills. Iba-iba ang chance ng panalo depende sa level. Kaya pala hindi ako agad pinatay ni Jiang Han kahit siya'y bumalik na. Kailangan mapababa ko ang bantay niya. Ginamit ko ang God Hand at tinignan ang lahat ng skills ni Jiang Han. Kinopya at ginamit ang forbidden skill niya noon. Purple lightning shock. Biglang kumulimlim ang langit. Noon, ginamit ng batang ito ang purple lightning shock sa akin. Akala ko hindi niya pagamay. Yun pala, matagal na niyang balak traidorin ang guro niya. Isang purple lightning ang bumagsak mula sa langit. Pero dumiretso ito sa akin at hindi kay Jiang Han. Baka nagbago ang takbo dahil sa pagbabago ng tadhana. Nabago rin ang landas ng apprentice na ito. Malapit nang tamaan ako ng purple lightning. Pinatigil ito ni Jiang Han gamit ang kanyang power. Napabuntong hininga ako. Buti na lang, agad akong nagpasalamat kay Jiang Han. Maraming salamat, teacher, sa pagsagip sa akin. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Hindi ko inasahan na kaya ng God Hand na gayahin mismo ang forbidden skill. Purple lightning shock. Hindi ko makakalimutang utang na loob ang pagsagip mo. Simula ngayon, lagi kitang poprotektahan kung kailangan mo ako, teacher. Bilang sukli sa pagsagip mo sa akin, dapat papatayin ko si Xiaogo ngayon. Ngayon siya pa ang nailigtas ko. At ngayon, siya'y nagsabing poprotektahan niya ako. Hindi na makatiis si Jiang Han. Ayaw magtagal pa. Kinawayan niya
ako. Xiaogo, congrats, pasado ka. Sa pasukan, diretso kang pumasok sa Earth Academy. Nagpalitan kami ng contact at umalis siya agad. Paglingon ko, umiiyak si Suxinyu. Akala niya kanina mapapatay ako ng purple lightning. Hindi siya makapaghiganti kaya napaiyak siya doon mismo. Nakabawi siya noong nalamang okay lang ako. Nilapitan ko siya. Sinyo, bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak dahil lang nag-alala ka na baka tamaan ako ng forbidden skill. Tama ba? Tama ba? Sino bang nag-alala sa'yo? Kuya Xiaogo, wag dito, ang daming tao. Alam ko na mula sa iniisip mo. May nararamdaman ka pa pala sa akin, Suxinyu. Napangiti ako ng bahagya. Narinig ko ang bulungan mula sa mga nanonood. Inggit ako kay Suxinyu. Kahit pinakamahinang abilidad lang ang nakuha niya. Si Xiaogo ay laging nandyan para sa kanya. Nga, may Xiaogo siyang masasandalan. Kahit mahina ang talento, pwedeng lumakas dahil doon. Hindi pa ako umaasa kay Xiaogo. Ngayong nabuhay ulit ako. Kailangan kong mauna sa kapalaran. Aayusin ko ang aking espiritu. Bibilis pa akong umasenso kaysa dati. Naririnig ko palagi ang binabanggit ni Suxinyu na kapalaran. At napapaisip ako. Dahil ito, pwedeng mapanumbalik ang espiritu. Ang ganitong pagkakataon ay makakaabot hanggang mundo ng Diyos. Dahil sa sistema, nakuha ko rin parehas na swerte. Pwede na rin akong pumunta sa mundong Diyos. Kapatid na Xiaogo, medyo pagod na ako. Tapos na rin ang awakening ceremony. Umuwi na tayo. Mamayang gabi, palihim akong aalis para hanapin ang kapalaran. Hindi iisipin ng trader na ito. Tumango ako ng marinig. Umuwi na. Nagplano ako na hayaan si Suxinyu ang maghanap ng pagkakataon. Sa daan pa uwi, medyo naging malambing ako kay Suxinyu para maitago ang lihim niyang muling pagkabuhay. Kailangan niyang magtimpi. Grabe, nakakainis talaga. Pagkatapos makuha ang pagkakataon sa loob ng lihim na lugar, ang una kong gagawin ay putulin ang marumi mong kamay. Hindi ako natakot. Lalo ko pang inulit ang pag-aasal. Pagdating namin sa bahay, sumalubong agad ang mga magulang ni Suxinyu. Suxinyu at Xiaogo. Nandito na kayo, upo na. Ma, pa. Tapos na namin ni Suxinyu ang awakening ceremony. Graduate na kami. Pwede na kaming mas matagal nang nasa bahay kasama kayo. Xiaogo, sila ang mama at papa ko. Tawagin mong tito at tita. Pero tuwang-tuwa ang mag-asawa. First time palang tawagin kami ni Xiaogo na ma at pa. Yan ang gustong-gusto naming marinig. Mukhang kailangan ko nang tanggalin ang trader na ito. Napabuntong hininga ako. Gustong-gusto mo talaga akong tanggalin, ano? Imposibleng palihim kang makapunta sa lihim na lugar. Tapos ikinuwento ko sa mag-asawa ang nangyari ngayon. Napag-usapan din naming natanggap ako sa Earth Academy. Tawa ng tawa ang mga magulang. Si Suxinyu naman, mukhang malungkot. Ganoon lang, natapos na ang hating gabi. Di nag-atubili si Suxinyu. Maingat siyang lumabas ng bahay. Hindi niya alam, sinusundan ko na siya. Yung gamit pang ayos ng espiritu, hindi ko kukunin. Yung ibang pagkakataon, depende na. Narating namin ang pasukan ng lihim na lugar. Walang pag-alinlangan lumakad si Suxinyu papasok. Sumunod agad ako. Sa alaala niya noong nakaraan, naiwasan ni Suxinyu lahat ng panganib. Sa gabay niya, agad kami nakarating sa pinakaloob ng lihim na lugar. Main hall ito. Sa gitna, may kakaibang nabasag na buto na parang dragon bone. Sa tabi, may kalawangin na higanting orasan. Nakatayo si Suxinyu sa harap ng hall at nag-iisip. Ang Jin Potion para ayusin ang espiritu ay nasa silangan ng hall. Ang yelong pakpak ng bukang liwayway, nasa tumpok ng bato sa timog kanluran ng hall. Ang sandata ng kidlat na dragon spear, nasa ilalim ng naputol na haligi sa gitna. Ang kaluluwa ng dagat ay nasa tabi ng nabasag na buto. Ang Star Glory na may kapangyarihan ng mga bituin, nakatago sa loob ng orasan. Unahin ko muna ang pag-ayos ng espiritu. Bigla, lumabas ako. Sinyo, nandyan ka ba sa loob? Nakita kitang palihim na umalis. Nag-alala lang ako. Sinundan kita hanggang dito. Pagdating dito, nawala ka na. Kung nandyan ka, magsalita ka naman. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Nagulat si Suxinyu, mga planong magtago siya. Napalapit na ako at tumitig sa kanya. Ayos, nakita rin kita. Sinyo, nag-alala talaga ako sa'yo. Kalma, kailangang ilayo ang trader dito para di maagaw ang pagkakataon. Sorry Kuya Xiaogo, masyado lang naging makulit si Suxinyu. Kasi nga mahina ang talento ko, kaya lumabas ako ngayong gabi. Tara na, umuwi tayo. Sa loob, natutuwa ako. Pero nagpapakako lang ako sa labas. Sinipat ko ang paligid. Sinyo, parang napunta tayo sa lihim na lugar. Baka may mga gamit dito na magpapalakas sa atin. Kuya Xiaogo, baka sumusobra ka naman mag-isip. Sa ganitong maliit na lugar, parang walang lihim na spot. Uwi na lang tayo agad. Kalma lang ako. Dahan-dahan akong lumapit sa tumpok ng bato. Sinyo, wag kang aalis dyan. Titingnan ko lang. Nakakainis. Yan ang pinaka-favorite kong pakpak noon. Hindi pwedeng kunin ni Xiaogo iyan. Mabilis na sumunod si Suxinyu sa akin. Kuya Xiaogo, sumama na lang ako sa'yo. Nakakatakot dito. Wag kang matakot, Sinyo. Poprotektahan kita. Salamat sa pag-aalaga mo, Kuya Xiaogo. Pagdating sa tumpok ng bato, tahimik na nagdasal si Suxinyu. Sana huwag mong buhatin ang mga bato. Hindi niya alam ko na lahat. Dahan-dahan kong inalis ang mga bato. Lumitaw na ang pakpak ng bukang liwayway. Malakas ang lamig na lumalabas. Nagkunwari akong nagulat. Mayaman nga rito, lihim nga ito. Ginamit ko ang kakayahan ko para magka-connect kami. So ito pala ang pakpak ng bukang liwayway. Kuya Xiaogo, ice attribute din ito at kakayahan ko. Pwede bang ibigay mo sa akin? Sinyo, mahina ka pa ngayon. Kapag naging malakas ka na, ibibigay ko sa'yo. Sa ngayon ako na muna ang mag-iingat nito para protektahan ka. Tama ka, Kuya Xiaogo. Sumang-ayon si Suxinyu, pero masakit para sa kanya. Pero mas lalo siyang na-stress sa mga sumunod. Inulit ko ang proseso. Nagkunwaring nagulat sa yaman. Nakuha ko ang lightning dragon spear at so ng deep sea. Tapos lumapit sa Jin Potion. Nakakainis. Maging Jin Potion ba? Kukunin niya rin? Wala na ang Jin Potion. Paano ko pa maaayos ang espiritu ko? Lubos na nawala ng pag-asa si Suxinyu. Kakagising ko lang. Pinakamababa pa, a level lang. Paano ko makukuha ang Jin? Pwedeng hanapin pa ang ibang yaman. Pero isang bote lang ang Jin Potion na napapagamot ng espiritu. Biglang, napabulalas ako. May nakasulat sa tabi ng bote. Sabi dito, pampalakas daw ng espiritu. Kaya ring ayusin ang sirang espiritu. Dati, nasaktan ang espiritu mo para iligtas ako. Gamitin mo na itong gamot. Kuya Xiaogo, sigurado ka bang ibibigay mo sa akin? Ayaw mo bang gamitin para lumakas ring espiritu mo? Sinyo, mas mahalaga ka kaysa sa potion na ito. Di gaanong mahalaga ang Jin Potion na ito. Kapag gumaling na ang espiritu mo, baka gumaling din kakayahan mo. Inumin mo na, subukan natin. Tumingin si Suxinyu sa akin. Medyo na-touch siya. Ngayon, hindi na siya nagmumura sa isip. Tahimik lang si Suxinyu ng matagal. Mahinang nagsabi, salamat. Kuya Xiaogo, susubukan ko. Pagkasabi, ininom niya ang potion na inabot ko. Umabot na ang bisa ng potion. Nagsimulang mag-ayos ang espiritu ni Suxinyu. Pero sobrang lakas ng epekto. Kaya
kaya bumagsak at nagyumiyakap si Suksinyu. Nagpagulong-gulong siya sa sakit. Narinig ko sa isip niya na normal lang ito, kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero nilapitan ko pa rin si Suksinyu at inakay siya. Bumuti ang pakiramdam ni Suksinyu. Kuya Xiaogo, bigyan mo ako ng Jin Magic Potion. Tinulungan mo pa akong mabawasan ang sakit. Ikaw pa rin ba ang lalaki na nagpasakit sa akin? Agad na absorb ang lahat ng epekto ng gamot. Lubos na gumaling ang espiritu ni Suksinyu. Bumalik din sa tsela level ang talento niya. Ang sobrang tuwa, nakalimutan niya ang tungkol sa akin. Direktang ginamit ang Iset's Eye skill. Swanbing Spike. Tinitingnan ang maraming yelo sa paligid. Biglang naalala niyang nandito pa ako. Ay, nakalimutan kong nandito pa si Xiaogo. Ang lakas ng skill na iyon. Sinyo, hindi ka na i-level talent ngayon. Salamat Kuya Xiaogo sa Jin Magic Potion. I-level talent na ako ngayon. Kahit binigay niya ang Jin Magic Potion. Pero mas mabuting wag kong sabihin na level talent na ako. Pero, mukhang ibang-iba na talaga si Kuya Xiaogo o kaysa dati. Napansin kong may konting pag-aalangan pa rin si Suksinyu sa akin. Pero humiti siya at nagsabi, tuloy natin ang pag-explore ng Secret Realm na ito. Sabay lumakad ako papunta sa Star Glory. Nag-aalangan si Suksinyu kung agawin ang Star Glory. Tinawag ko siya para sabay naming tignan. Ang ganda ng susi. Hayaan mong maramdaman ko ito. Tawag dito ay Star Glory. May taglay itong lakas ng mga bituin. Isa ring mahalagang bagay. Kung hindi dahil sa akin, wala kang makukuha nitong mga kayamanan. Pero sa huli, hindi niya natinuloy ang pag-agaw ng kayamanan. Biglang kumikislap ang Star Glory. Nabigla si Suksinyu. Si Xiaogo ang nag-trigger ng phenomenon na hindi pa nangyari sa akin. Sa liwanag, may lumitaw na mahiwagang Star Palace. Sa palasyo, may isang anghel. May malaking Star Glory sa likod ng anghel. Biglang tumingin ang anghel sa amin ni Suksinyu. Nagsalita, nakikita kita. Naguluhan ka. Tumayo lang sa lugar. Si Suksinyu sa tabi, dugo ang mata. Ano ang sinabi niya? Ang bulong na ito, parang mababaliw na ako. Biglang sumigaw si Suksinyu. Kung magpatuloy, mamamatay siya at mawawala ang isip. Tumingin ako sa kalangitan. Nagbulong muli ang anghel, babalik ako para hanapin ka. Palalayasin ka pabalik sa mundo mo. Bigla mong sinuntok at wasak ang kalangitan. Nawala ang phenomenon. Nawala ang bulong sa isip ni Suksinyu. Tumumba siya at nawala ng malay. Sumugod ako para suriin ang kondisyon niya. Nakita kong ligtas siya. Nagbantay ako habang hinihintay siyang magising. Napaisip ako, bakit may ganitong kayamanan dito? Sino ang anghel na iyon? Habang nag-iisip, nagising si Suksinyu. Agad akong nagsalita. Sinyo, buti na lang gising ka na. Sobrang kinabahan ako kanina. Ikaw ang nagligtas sa akin. Mas vivid pa. Inilarawan ko ang pagsira ng phenomenon at pagbantay sa kanya. Kompleks ang tingin ni Suksinyu. Salamat Kuya Xiaogo. Ibang-iba na talaga si Kuya Xiaogo ngayon. Hindi na niya ako pinahiya sa harap ng tao o kinuha ang magic potion. Hindi rin niya sinaktan ang mga magulang ko. Nailigtas pa niya ako sa oras ng panganib. Sige, pagkakatiwalaan ko na ulit si Kuya Xiaogo. Masaya ako. Sa wakas, nakuha ko ang tiwala ni Suksinyu. Kuya Xiaogo, malakas ang Star Glory. Kailangan mong ingatan yan. Magagamit natin yan sa hinaharap. Pero mag-ingat ka sa anghel na iyon. Uwi na tayo ngayon. Napaisip ako. Misteryo pa rin ang pinagmulan ng mga kayamanan. Tumingin ako kay Suksinyu at nagsabi, Sinyu, ikot pa tayo. Tingnan natin kung may iba pang magandang bagay. Nakabalik na ako rito dati. Wala nang ibang kayamanan dito. Pero para di mahalata ang pagiging reborn ko, sumunod ka na lang. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating ako sa gilid ng Black Water Pool. Kuya Xiaogo, huwag mong hawakan ang pool na yan, mukhang delikado. Noong nakaraan, hinawakan ko ang tubig ng pool. Malapit nang mawala ang espiritu ko. Nailigtas lang dahil sa Jin Magic Potion. Pagkatapos marinig, maingat akong tumingin. Nakakita ako ng bato sa pool. Ginamit mo ang Hand of God. Kinopya ang skill ni Suksinyu. Naglagay ng Ice Shield. Ginamit ang Swanbing Spike sa bato. Nagtaka si Suksinyu. Lumipad ang bato sa labas ng pool. Puno ng bitak at sulat sa ibabaw. Nakasaad sa sulat, Jin, Mechanical, at Psychic Divergent Kingdoms. Tatlong malalakas naglaban dito. Ang Star Glory Angel ng Jin Kingdom, lumaban sa dalawa. Pero ang Star Glory Weapon ay naiwan ng dalawang iba pa. Ang malakas mula sa Psychic Kingdom ay namatay. Iniwan lang ang Psychic Ascension Pool. Kulang na ang natitirang sulat. Naging Diyos si Suksinyu dati. Pero hindi narinig ang tatlong lugar na iyon. Doon lang nalaman mula sa bato. Tahimik akong nag-recall ng impormasyon sa bato. Psychic Ascension Pool. Baka may malaking opportunity dito kung magbabad ako. Kaya tumingin ako kay Suksinyu at nagsabi, Sinyu, hintay ka rito, bababain ko. Hindi nakapag-react si Suksinyu. Tumalon ako sa Psychic Ascension Pool. Agad na kinain ng black water ang katawan ko. Nawala ako. Nakita ni Suksinyu ang nangyari. Nanghina siya at napaupo. Wala na si Kuya Xiaogo. Dumating ang kaluluwa ko sa isang kakaibang espasyo. Napuno ang espasyo ng soul energy na akma sa akin. Patuloy na pinalakas ng soul energy. Nararamdaman kong tumataas ang antas ng kaluluwa ko. Agad natapos ang pagbabago. Natuto pa ako ng skill. Psychic Spark gamit ang soul energy. Pwedeng diretso sa isip at kaluluwa ng kalaban. Nagiging attack habang sinusubukan ang skill. May malakas na boses narinig. Pagkatapos ng 1,000 taon, may dumating na may connection. Isa kang taga Psychic Kingdom na namatay. Gusto ko lang tikman ang kaluluwa ng matatalino. Kabado ako. Biglang may lumitaw na spirit at umatake. Hindi ako nakaiwas. Pumasok ang spirit sa kaluluwa ko. Grabe, ang galing ng spirit na ito. Wala na akong katawan. Hindi mo ko matatalo. Pag kinain kita, magigising ako ulit. Sinubukan kong lumaban. Biglang nag-umpisang lumitaw ang katawan ko sa kaluluwa ko. Tiningnan ko ng seryoso. Pinabilis ko ang pagbuo ng katawan gamit ang isip ko. Habang nagiging solid ang kaluluwa ko. Kinain ng kaluluwa ko ang invading spirit. Wasak na ang katawan mo dahil sa Psychic Ascension Pool. Imposible na buwin mong ulit. Baka, umabot ka na sa pinakamataas na soul level sa psychic system. Kaisa na ang puso mo. Lubos kong kinain ang spirit na gustong mag-control sa akin. Sa tabi ng pool, hagulgol si Suksinyu. Kasalanan kong hindi ko sinabi ang secret. Hindi ko naisip na kakainin ng pool ang kaluluwa mo. Please, mabuhay ka ulit. Hindi ko nagugustuhing mawala ka. Ang gusto ko lang, bumalik ka. Bumalik na ang kaluluwa ko ngayon. Tahimik akong tumitingin. Matapos ko kainin ang mysterious spirit. Natuto ako ng bagong skill, psychic conversion. Pwede akong magpalit-palit ng katawan at spirit. Agad akong lumipat sa pisikal na anyo. Lumapit ako at niyakap si Suksinyu. Sinyu, bumalik na ako. Kuya Go, talagang ikaw ito. Ikinuwento ko kay Suksinyu ang mga nangyari sa kakaibang espasyo kanina. Sinabi ko lahat kay Suksinyu. Pagkatapos ay ginamit ko ang kakayahang magpalit ng espiritual na lakas. Ngayon lang naniwala si Suksinyu na buhay pa ako. Ayos lang, ligtas ka na. Kuya Go, tara na, uwi na tayo. Delikado masyado rito. Ayokong mawalan
yan ulit sa'yo. Tuluyan nang nakuha ang kalooban ni Suksinyu. Ayokong makita siyang nag-aalala, kaya inalalayan ko siyang umuwi kami. Isang taon ang mabilis na lumipas. Dumating ako sa gilid ng Earth Academy sa Kapitolyo, gaya ng napag-usapan. Kasama ko si Suksinyu. Matapos gumaling ang kanyang kaluluwa, nabawi niya ang level na yelo na kakayahan. Dahil sa karanasan sa nakaraang buhay sa pakikidigma, nakuha niya ang pinakamataas na marka sa pagsusulit. Kami sabay na inimbita ng Earth Academy. Mula sa mga bagong estudyante, nalaman ko na. Noong nakaraang buhay, hindi sabay pumasok si Suksinyu at ako. Kaya hindi pa niya kilala ang Earth Academy at si Jayang Han. Tahimik akong napabuntong hininga, bahala na kung anong mangyari sa susunod. Hinila ko si Suksinyu papunta sa registration. Biglang, may lumitaw na pader ng kidlat sa hilagang gate. Pinipitilan nito lahat ng bagong estudyante, pati na kami. Lumabas si Jayang Han mula sa pader ng kidlat. Tumigil muna ang mga bagong estudyante. Ako ang tagapayo sa entrance exam ninyo ngayong taon. May kaugnayan ang pagsubok sa pader ng kidlat na ito. Kailangan niyong tumawid sa pader ng kidlat mag-isa. Makakasali lang sa academy ang makakatawid. Ang mabibigo, agad natatanggalin sa academy. Pagkasabi niya nito, nag-ingay ang mga bagong estudyante. May makakagawa ba talaga nito? Baka nagpapahirap lang sila sa atin. Habang nag-uusap-usap sila, nagpakawala ng nakakakilabot na lakas ng kidlat si Jayang Han. Ang lakas ng kidlat, matindi, hindi na ako nagtataka. Siya ang tinaguri ang pinakamahusay na gumising ng kidlat sa Juzhou. Nang marinig ko ang mataas na papuri ni Suksinyu kay Jayang Han, nakaramdam ako ng kaba. Bakit kaya nasangkot si Master sa ganitong tao? Paano ko kaya makukuha si Jayang Han sa panig ko ngayon? Kalma lang na nagsalita si Jayang Han. Pwedeng umatras ang natatakot na estudyante. Ang test ay tatagal hanggang 6 ng gabi. Ang late na dumating ay tatanggalin din. Sa ingay ng karamihan, may lumapit na estudyante sa pader ng kidlat. Naglabas siya agad ng proteksyon gamit ang kidlat. Binantayan ko siya. Tinapik ako ni Suksinyu sa braso. Kuya Go, hintayin natin siya. Tapos subukan natin. Mukhang nakakatakot ang pader ng kidlat na ito. Pero para sa akin, kaya ko yang tawirin sa wala pang 1 segundo. Sinyu, wag magmadali. Lumapit muna tayo. Kunin muna natin ang impormasyon. Umango si Suksinyu. Sabay kaming lumapit sa pader ng kidlat. Gusto ko talagang marinig ang iniisip ni Jayang Han. Para hindi niya ako ganuhin habang test. Pagpasok ng estudyante sa pader ng kidlat, nagiba agad ang proteksyon niya. Are, nakakawasak pala ng parehong kakayahan ang kidlat na to. Katulad lang ng dati, isang bagong estudyanteng may level na kakayahan ng kidlat. Unang susubok, payagan pumasok. Test lang naman ito, hindi naman totoong paalisin. Sa lakas ng sigaw, nawala ang pader ng kidlat. Pinapasok nila ang estudyante. Pagkatapos ng unang estudyante, sumubok na rin ang iba. Patuloy lang akong nanonood. Di ko na malayan, mahigit 10 bagong estudyante na ang nakapasa. Pinapayagan silang makapasok bago sila mawalan ng malay. Nakasimangot si Suksinyu sa mga ito. Kuya Go, bukod sa'yo, may isa pang level na gising na kakayahan. Siya ay si Feng Lan, mula sa pamilyang Feng ng Kapitolyo. Pero sa test, wala pa siya dito. Ang pamilya Feng ay isa sa 4 na pangunahing pamilya ng mga tagagising sa Kapitolyo. Noong nakaraang buhay, naging Diyosa pa si Feng Lan. Pero napasama ang ama niya dahil kay Kuya Go. Napamura ako sa isip. Ama ni Feng Lan iyon mismo. Ilang gulo kaya ang nagawa ng orihinal na ako? Baka si Feng Lan ay nag-reincarnate din. Bigla, lumakas ang hangin sa test area. Sa malayo, may batang babae na may espada lumapit. Nakunot ang noo ko. Sa layo niya, may hangin na agad. Siya na siguro si Feng Lan. Ilang sandali pa, huminto si Feng Lan sa harap namin ni Suksinyu. Otomatikong nakabin si Sword Goddess Feng Lan sa loob ng area. Noong nakaraang buhay, maraming laban si Feng Lan at ang orihinal. Hindi siya nanalo pero pumupuslit ng damdamin. Pati pagtakas mula sa pamilya, sinamahan si orihinal. Ginamit ang mga yaman ng pamilya upang tumulong. Sa dulo, dahil minahal ng ama si orihinal, napahamak siya. Sa paghahanap ng ganti, narinig niyang patay na si orihinal. Napuno siya ng madilim na damdamin. Sa isang lihim na lugar, nakunot lalo ang noo ko. Napabuntong hininga ako. Kuya Go, hindi ka ba okay? Wala, napagod lang ako sa pagtayo. Tara, daanan na natin ang test para makapagpahinga. Sige, hintayin natin siyang makadaan. Tapos tayo naman. Lumapit si Feng Lan sa pader ng kidlat. Naglakad siya ng dahan-dahan at elegante. Tinitigan siya ng lahat. Madali niyang tinawid ang pader ng kidlat. Ang batang Feng, tulad pa rin ng dating alaala. Susunod na si Kuya Go. Pero dapat level siyam lang noon si Feng Lan. Ngayon, level 15 na siya. Feng Lan is the level. Wind Awakening Power, level 15. Nakadaan siya sa level 15. Nagbulungan ang mga estudyante. Kailangang level 20 para maging sophomore. Bakit level 15 pa lang siya? Ganito pala ang 3 level na tagagising. O baka sobra lang rekurso ng pamilya Feng. Mukhang di tatapat ang isa pang 3 level dito kay Feng Lan. Narinig ko ang mga bulong. Nagulat ako. Baka natagpuan din agad ni Feng Lan ang tsansang dala ng nakaraan. Katulad ni Suksinyu. Narinig ni Suksinyu ang mga bulong-bulungan. Papalagsa na siya. Hinawakan ko siya. Unahin nating makapasa. Napilitan siyang sumunod. Kuya Go, ako na muna. Sa harap ng lahat, naglabas ng lamig si Suksinyu. Ipinirmi ang pader ng kidlat at agad na winasak iyon. Madali siyang nakapasa. Nagulat sina Jayang Han at Feng Lan. Ang paglitaw ni Suksinyu, hindi ayon sa inaasahan nilang dalawa. Nagniningning ang mga mata ni Jayang Han. Congrats! Naipasa mong 15 level ang test. Ipakilala mo ang iyong pangalan at gising na kakayahan. Suksinyu, a level. Ice Ability Awakening. Paano may ganitong lakas ang A-level? Kumaway si Suksinyu sa akin. Go, nakangiti akong tumugon. Nakita ni Feng Lan ang tugon ko at ang tawag ni Suksinyu sa akin. Namutawi ang galit sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Jayang Han. Nagising lang si Feng Lan sa sarili. Dali-dali niyang itinago ang galit. Natulala ako sandali, saka huminga ng malalim at pumasok sa pader ng kidlat. Iba ako sa karaniwang awakener. Kailangan ko munang kopyahin ang skill bago gamitin. Kaya nang pumasok ako sa pader, wala akong kahit anong proteksyon. Sa gulat ng lahat, ninanamnam ko ang lakas ng kidlat. Nagbabago ang katawan ko dahil sa kidlat. Ilang segundo lang at naubos ko na ito. Itaas ang kamay. Gumawa ng kidlat na katulad kay Jayang Han. Salamat sa malaking regalo, guro. Gaya lang sa dati kong buhay. Naabsorb ko ang lakas ng kidlat. Iba ang paraan ng pagkuha. Pero pareho pa rin ang naging resulta. Mukhang kailangan ko ng maunang kumilos. Gaya lang sa dati kong buhay.
Naabsorb ko ang lakas ng kidlat. Iba ang paraan ng pagkuha. Pero pareho pa rin ang naging resulta. Mukhang kailangan ko ng maunang kumilos. Nakuha ko ang lakas ng kidlat. Natutunan ang skill na pader ng kidlat. Pero hindi ako natutuwa. Kinakabahan ako sa pagbabago ng dalawa. Pareho silang gustong pumatay sa akin. Kailangan kong bilisan ang plano ko. Habang namamangha ang lahat, tinatawag ako ni Jiang Han. Inirehistro ang impormasyon ko. Nag-iisip siya kung gagawin akong estudyante. Mas madali akong makakakilos kung malapit sa kanya. Hanga ako sa iyo. Bata, sumunod ka sa akin simula ngayon. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Sasaktan mo rin ba ako ngayon para sa puso ng kidlat? Dati ay tinulungan niyo ako at iniligtas. Gusto ko pong maging estudyante niyo. Pagkatapos ng pagsusulit, pumunta kami ni Suksinyo sa kantina. Nag-uusap ang dalawa, masayang nagkukwentuhan. Nanginginig sa galit si Fenglan sa di kalayuan. May lumapit na lalaki para makipag-usap. Ang ganda mo naman. Bago ka lang ba rito? Maging girlfriend kita. Ako si Wang Jian. Second year mula sa pamilyang Wang ng capital. Nalaman na isa siya sa 4 na pamilya. Tumingin si Fenglan. May boyfriend na ako. Respeto naman, senior. Natigilan si Wang Jian. Estudyante ba rito ang boyfriend mo? Dahil sa pangulit, tumingin sa akin si Fenglan ng may inis. Siya ang boyfriend ko. Tumingin sa akin si Wang Jian. Miss, mukhang silang dalawa ang magkapareha, di ba? Pinsan niya lang ang babaeng iyan. Anong pinagsasabi mo, Fenglan? Si brother Xiaogo ay boyfriend ko. Wala ito sa dati kong buhay. Dahil ba ito sa muling pagkabuhay ni Wang Jian? Mukhang masyadong maraming nagbalik sa buhay. Kaya maraming bagay ang nagbago. Pinakalma ko ang galit na si Suksinyo. Umiti si Wang Jian. Fenglan pala ang pangalan mo. Huwag ka nang gumamit ng dahilan. Pag-isipan mo ako, umalis ka. Dahil sa kapangyarihan ng pamilyang Wang. Hindi siya takot kay Fenglan. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Junior. Huling beses na ito, nakangiti pa rin si Wang Jian. Level 25 na awakener. Hindi mo ako masasaktan. Naglabas ng malakas na hangin si Fenglan. Isang hiwa ng wind energy mula sa espada. Inatake si Wang Jian. Nagulat si Wang Jian. Kakapasok mo pa lang. Paano kang naging level 15? At saka, hindi posibleng ganito kalakas ang level 15. Saka siya naglabas ng apoy. Sinubukang harangan ang hangin. Umalsik si Wang Jian. Nakita ko ang lahat. Hindi ko napigilang tumawa. Nakilala agad ni Wang Jian si Fenglan. Ikaw ang anak ng lider ng pamilyang Feng. Ang wind sword ng pamilyang Feng. Tumayo si Wang Jian. Aalis na sana siya. Pero nakita niya akong tumatawa. Galit siyang sumigaw. Hoy bata, halika rito. Tuturuan kita ng respeto. Wang Jian, anong gagawin mo? Hinarangan ko si Suksinyo sa likod ko. Napatingin ang mga tao sa paligid. Hindi ba si Xiaogu yan, ang scholar? Bakit niya kinalaban ang senior na iyan? Kumunot ang noo ni Wang Jian. Freshman ka rin? Bakit, senior? Mukhang ikaw naman ang takot ngayon. Galit na galit si Wang Jian. Walang galang na bata. Tuturuan kita ng leksyon. Nawala sa sarili si Wang Jian. Naglabas ng naglalagablab na apoy. Naging dragon ang apoy. Sumugod sa akin ang mainit na dragon. Nagulat ako ng kaunti. Maganda ang skill mo, senior. Pero sa akin na ito. Pagkasabi nyon, naglabas din ako ng apoy at gumawa ng mas malaking dragon. Ito ang bagong kakayahan ng God's Hand. Maliban sa forbidden spells, mas lumalakas ang nakopyang skills. Nagulat si Wang Jian. Paano mo nalaman ang skill ko? Nagbanggaan ang 2 dragon. Madaling tinalo ng dragon ko si Wang Jian. Nasunog ang buong katawan ni Wang Jian. Gumulong-gulong siya sa sahig. Hindi tumitigil ang kanyang sigaw. Tama na, suko na ako. Tumigil ako ng senyasan ko. Pinatay ni Suksinyo ang apoy. Tumayo si Wang Jian. Tiningnan ako ng masama. Saka siya tumakbo paalis. Brother Xiaogo, ang galing mo talaga. Xiaogo, salamat sa pagturo sa kanya. Walang anuman. Fenglan, lumayo ka kay Brother Xiaogo. Ang landi mo, Fenglan, aagawan mo pa ako. Brother Xiaogo, hindi kita titigilan. Masaya akong makilala ka ngayon. Magkita na lang tayo ulit. Ihahatid ko lang si Suksinyo sa dorm. Hinila ko agad si Suksinyo paalis. Tinitigan ako ni Suksinyo sa daan. Brother Xiaogo, bakit mo sinabi kay Fenglan na masaya kang makilala siya? May gusto ka ba sa kanya? Sinyo, ikaw ang girlfriend ko. Paano ako magkakagusto sa iba? Nang marinig ang paliwanag ko, umiti na rin si Suksinyo. Nakarating na sila sa dorm ng mga babae. Binuhat ko ang gamit ni Suksinyo. Umakyat kami pagkatapos payagan ng guard. Pagdating sa dorm, nakita naming bukas ang pinto. Bakit bukas ang pinto? May nauna na ba sa akin? Pumasok kami ni Suksinyo. Ang dalawahan ang kwarto sa Daddy Academy. May ayos na ang kabilang kama. Maayos na ang kama. Nasaan na kaya ang tao rito? Baka may pinuntahan lang. Inayos ko ang kama ni Suksinyo. Pagkaraan ng ilang minuto, aalis na sana ako pagkatapos. May narinig kaming yabag sa pinto. Napatingin kaming dalawa sa pinto. Pumasok si Fenglan sa dorm. Sabay silang nagulat. Hindi ko akalaing ikaw ang roommate ko. Hindi ko rin inaasahan ito. Saka siya pumunta sa kama niya. Napabuntong hininga ako. Talagang maliit ang mundo. Humingala ako at sinabi sa kanila, aalis na ako. Hindi naman siguro kayo mag-aaway, di ba? Depende kung magpapatuloy pa siya magsalita. Ikaw ba ang boyfriend niya ngayon? Si Xiaogo, simula noon, siya na ang boyfriend ko. Si Suksinyo, galit na galit. Malapit nang sumabog ang abilidad. Hindi rin nagpapatalo si Fenglan. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ko silang dalawa. Tama na, huwag kayong magsalita pa. Kahit papaano, magiging roommate kayo ng 4 na taon. Huwag nang mag-away dahil sa maliit na bagay. Hindi naman ako ganoon ka-boring. Basta hindi siya gumalaw, hindi rin ako gagalaw. Kuya Xiaogo, okay ka lang, huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatulan. Napabuntong hininga ako. Saka ako umalis. Mabilis kong nakita ang dorm kung saan ako tinuro. Isang payat na lalaki ang tumingin sa akin sa loob ng dorm. Ikaw ba ang roommate ko? Hello, ako si Chu Yanfei. Elemento ng apoy, 4 na panahon. May abilidad. Ako si Xiaogo. Nice makilala ka. Biglang may naalala si Chu Yanfei. Mukhang na-excite siya bigla. Kilala kita. Ikaw yung sumalo ng buong puwersa ng kidlat sa test. Grabe, nanood pa ako ng video mo. Tinalo mo yung sophomore. Ang galing ni Wang Jian. Habang nakikinig ako, nag-ayos ako ng kama. Tapos nagkwentuhan na lang kami ni Chu Yanfei. Si Wang Jian ng Wang family,
nagrereklamo kay ate niya ngayon. Bakit pinabugbog ka ng isang freshman? Alam ko naman, siguro ikaw din ang unang nagumon. Wala na bang ibang bagay dyan? Huwag mo na akong istorbohin. Si Wang Jian tuloy pa rin sa pakiusap. Ate, kahit ano pa, member pa rin ako ng pamilya Wang. Tinulungan mo ako para sa dangal ng pamilya Wang. Kumaway si Wang Yanran. Sige, sabihin mo na info niya. Biglang sumaya si Wang Jian. Sinabi niya lahat ng info ko. Kompleto lahat. Nakunot noo si Wang Yanran. Tingnan nga natin mukha niya. Binuksan ni Wang Jian ang video ng pambubugbog sa kanya. Nang makita ni Wang Yanran ang mukha ko, biglang dumilim ang mukha niya. Ikaw pala, sa nakaraang buhay, hindi ko nahanap ang sumira sa puri ko. Si Wang Yanran dati tinawag na Diyosa ng Huangyan. Aksidenteng nakita ang kristal ng Huangyan sa Fire Secret Realm. Nang inabsorb niya ang puwersa, sinamantala siya ng orihinal na ako. Pagkatapos noon, hindi na siya nakakita sa orihinal na ako. Kalaunan, namatay siya dahil napabayaan ang cultivation. Sa panahon ng pagdating ng mga Diyos, binigyan ng panibagong buhay. Kaya pursigido si Wang Yanran na mag-level up para mabuhay sa panahon ng pagdating ng mga Diyos. Ngayon, ang pagpapakita ko ay nag-trigger ng panibagong trauma sa kanya. Biglang may lumabas na apoy ng phoenix sa paligid ni Wang Yanran. Napatakot si Wang Jian sa gilid. Ate, anong nangyayari sa'yo? Nang lumabas ako mula sa Fire Secret Realm, kalahating taon pa lang. Narinig kong patay na si Xiaogo sa southern border. Simula noon, naging kasama ko na ang trauma. Ngayon, alam ko na kung nasaan si Xiaogo. Kailangan ko siyang tapusin upang maputol ang trauma ko. Dumating ang gabi, katapos kumain namin ni Chu Yunfei. Naglakad kami sa labas ng kantin. Biglang humarang si Wang Yanran sa daan ko. Xiaogo, pwede ba tayong mag-usap saglit? May gusto akong sabihin na para sa'yo lang. Napatingin si Chu Yunfei, halatang naiinggit. Xiaogo, parang magpapahayag ng feelings yung upperclassman mo ah. Tigilan mo, hindi ko siya kilala. Ate, sabihin mo na lang dito. Hindi pwedeng dito, maraming tao. Ngumiti si Chu Yunfei ng pilyo. Sige Xiaogo, mag-usap na lang kayo. Una na ako. CG8, sa dati, sinira mo dangal ko. Ngayon, dapat kitang pagdusahan. Auto-bind ang system. Boses ni Wang Yanran, seryoso. Lahat ng alaala pumasok na sa utak ko. Natulala ako sa ginawa niya. Bilis ng takbo ng utak ko. Hindi ako pwedeng sumama sa kanya. Mapapahamak ako. Hinawakan ko tiyan ko. Tinaasan ko ang boses ko na parang nasasaktan. Ate, bigla sumakit tiyan ko. Siguro may nainom ako na masama kanina. Ang pagkain dito puro quality ikaw. Aano naman sumakit tiyan mo? Pinawisan ako sa kaba. Hindi siya madaling lokohin. Sinubukan ko pa ring magpanggap na sasakit tiyan. Siguro di lang ako sanay sa lugar. Hindi pa sanay sa pagkain dito. Saka na lang tayo mag-usap. Ate, uunahin ko muna ang PE sa dorm. Mukhang ang sumakit talaga tiyan niya. Maraming tao dito. Hindi pwedeng gumawa ng gulo ngayon. Saka na lang ulit gumawa ng plano. Kinabukasan, natanggap ko ang message ni Jiang Han. Inimbitahan niya akong sumama sa klase. Sumunod ako sa sinabi niya papunta sa lighting training ground. Nandoon si Jiang Han mag-isa sa gitna. Ninervyos agad ako. Baka trap ito para sa akin. Nanginginig akong lumapit kay Jiang Han. Bakit? Parang natatakot ka sa akin. Bakit parang may takot ka sa akin? Baka nahalata niyang reborn ako. Baka nalaman ng disciple kong ito. Solo ako ngayon, medyo kinakabahan. Nasaan ang mga ibang estudyante? Hindi lahat pwedeng maging estudyante ko. Ikaw ang unang naging estudyante ko matapos ng ilang taon. Hindi ko akalain. Lahat ng effort ko sa iisang student ko lang pala napunta. Sa huli, niloko mo ang teacher mo. Napaka-honor ko po. Sir, ano po lesson natin ngayon? Ano po ang unang lesson natin ngayon? Napangiti si Jiang Han. Itinaas ang kanang kamay at pinalakpak. Biglang lumitaw ang isang napakalaking lightning beer. Ito ang level 15 Thunder Fury Beer. Kailangan mong talunin ang Thunder Fury Beer na ito. Ang Thunder Fury Beer, matindi ang depensa. At kapag tinamaan ka niya, ilang atake lang, talo ka na. Katulad din ng dati kong buhay. Laban sa same level na Thunder Fury Beer. Pero mas marami ng skill ang level 15 kaysa level Siyam. Hindi ko alam kung kayang talunin ni Xiaogo. Tahimik akong nag-isip. Mukhang yung dagdag na skill ang mahalaga. Yun ang susi sa lakas niya. Lumabas si Jiang Han sa labas ng field. Sumigaw siya, "Wag mo akong bigin." Bata, pagkabigkas niya, itinaas ng Thunder Fury Beer ang malaking kuko papunta sa akin. Mabilis akong umatras at ginamit ang kamay ng Diyos. Na-detect ko agad ang mga skills ng Thunder Fury Beer. 4 na skills, puro lightning attribute. Ang Furious Beer Claw, Thunder Stomp, pang attack. Ang Thunder Rage, nagpapaberser. Ang Furious Thunder Armor, pang depensa. Sa pag-practice, naintindihan ko na ang kamay ng Diyos. Hanggang 3 skills ang kaya niyang kopyahin. Pagkatapos makopya, napupunta ang skill sa 3 daliri ng kanang kamay ko. Pag nailabas lahat ng skills, cooldown ang kamay ng Diyos. Pag natapos kong maging level 15, hindi nadagdagan ang kayang i-copy na skills. Pero yung cooldown time, 12 hours na lang mula sa 3 days dati. At, napalakas din ang wala pang forbidden level skills. Nag-isip ako. Sa huli, hindi ko sinama ang Furious Thunder Armor. Pinili ko ang ibang 3 skills. Muling umatek ang Thunder Fury Beer. Umiwas ako sa tagiliran. Agad ko ginamit ang Thunder Rage. Kasabay ng malakas na tunog ng kidlat. Mabilis akong lumakas at bumilis. Ngayon, umatak ulit ang Thunder Fury Beer. Sinabayan ko ng Furious Beer Claw. Nagbanggaan ang dalawang Furious Beer Claw. Yung Thunder Fury Beer, napunit agad ang paw niya. Lumiit ang sugat niya, ang laki. Nasaktan ng todo ang Thunder Fury Beer. Umiyaw siya sa galit. Nag-berserk agad siya. Agad ko namang ginamit ang Thunderstorm. Pero napigilan ng Furious Thunder Armor. Gumanti agad ang Thunder Fury Beer ng Thunderstorm. Pinangharang ko ang Lightning Spear. Nasira agad ang atake niya. Bumalik sa kanya ang force ng kidlat at nasugatan siya. Pero nawala rin ang Lightning Spear matapos sumalo ng atake. Sayang, konti na lang level 16 na nasana ako. Kapag umabot na kamay ng Diyos sa 16 na, 4 na skills na ang pwedeng kopyahin. Ngayon, ikaw ay level 15. Paano mo tatalunin ang galit na kulog na oso? Nagulat ako. Alam pala ni Jiang Han na mailimit ang hand of God sa pagkopya. Pero di ko kayang mag-level 16 na ngayon. Anong gagawin ko ngayon? Habang nag-iisip ako, umatake uli ang sugat ang galit na kulog na oso. Hindi ako nakapagdepensa. Natalsik ako palayo. Jiang Han, hindi kaya gusto ni Jiang Han gamitin yung oso para tapusin ako? Mukhang hanggang dito na lang. Lampas na sa inaasahan ang test ngayon. Tamang-tama na iligtas ko na siya. Hingal ako ng malalim. Ginamit ng kulog na oso ang ultimate na atake. Inabangan ko at ginamit ang kaluluwang liwanag. Tumagos ang liwanag, bumagsak agad ang galit na kulog na oso.
Nangingisay ito, hindi makapaniwala si Jiang Han. Paano siya nakakaso attack? Dahil din ba ito sa epekto ng aking muling pagkabuhay? Lumapit agad si Jiang Han. Magaling ka, bata. Pero naramdaman ko ang kakaibang alon ng kaluluwa. Ikaw ba ang nag-soul attack? Tama ba ang hinala ko? Naintindihan na ni Jiang Han ang lahat. Di ko na itinago ang totoo. Agad akong tumango. Hindi ba kinopya ang skill na iyon? Pwede mo ba ipakita sa akin? Itinaas ko ang kamay at pinakawalan ang kaluluwang liwanag. Ang skill na ito, kaluluwang liwanag ang tawag. Hindi ito kinopya ng Hand of God. Matagal na tinignan ni Jiang Han ang kaluluwang liwanag. Bigla siyang nagsalita. Ayos ka, bata. Akala ko hindi mo kayang talunin ang galit na kulog na oso. Pwede na kitang turuan ng iba pang bagay. Pag-usapang training ko, parang nakakalimutan ni Jiang Han ang dati niyang buhay. Parang laging bago ang lahat para kay Jiang Han. Dinala ako ni Jiang Han sa tabi ng galit na kulog na oso. Xiaogo, alam mo ba kung bakit mo kayang mag-absorb? At natutunan ang lightning wall? Baka dahil sobrang talino ko. Napatawa si Jiang Han sa sinabi ko. Naku, akala mo ba, kahit sino pwedeng matuto ng skill na hindi pasok sa kakayahan nila. Ang abilidad mo, hindi lang puro kopya. Meron ka pang natatagong kakaibang kakayahan. Namangha ako. Turuan mo po ako, teacher. Ngumiti si Jiang Han. Ang tawag dito, plunder. Sa plunder, malaya mong magagamit ang mga nakuha mong skill. At lumalakas din habang tumataas ang level mo. Namulat ang mga mata ko. Tuwang-tuwa ako. Ibig sabihin, kahit low level skill, magiging powerful kung mataas level ko. Kilala talaga ako ni Jiang Han. Teacher, paano niyo po alam to? Noong dati, bago pa ako, wala pang nakadiscover ng Hand of God. Walang dokumento kahit isa. Ako lang lagi ang kasama mong nag-develop ng power mo. Unti-unti naming nadiskubre ang sekreto. Napangiti si Jiang Han habang nagpapaliwanag. Mahilig kasi akong mag-observe sa training. Kaya nasundan ko ang mga gamit mo sa Hand of God. Ah, kaya pala, ang galing ni teacher. Ngayon alam mo na ang tungkol sa plunder skill. Ngayon, subukan mong agawin ang dalawang skill ng galit na kulog na oso. Hindi pwede lahat ng apat. Ang batang to, tamad pa rin kagaya ng dati. Kaya pala, dahil sa kaswapangan niya, naging dahilan ng aking pagkamatay noon. Napatingin siya sa akin ng masama. Ayon sa analysis ko, hanggang 4 lang muna ang kaya mong i-plunder. Tanggalin mo yung lightning wall at kaluluwang liwanag. 2 na lang matitira. Napaisip ako, mukhang accidental lang ang pag-plunder ko ng mga nakaraang skill. Kaya natutunan ko sila hindi sinasadya. Kasama pa ang spirit conversion. Isa na lang ang pwesto ko sa skill. Napansin ni Jiang Han na nag-iisip ako. Nagbigay siya ng advice. Hindi ka kulang sa attack skills ngayon. Piliin mo si Thunder Fury Armor. Matapos mag-isip, nagdesisyon ako. Ginamit ko ang Hand of God para plunder. Natutunan ko ang Thunder Fury Armor. Agad ko itong pinagana. Ramdam ko ang lakas ng depensa. Napangiti ako. Sunod, agawin ko ang Thunder Roar. Hindi ako agad sumagot. Di ka ba naniniwala sa plano ni teacher? Maniwala ako, susubukan ko na. Kahit nagdududa ako. Kung pumalpak, ipapaliwanag ko na lang. May spirit conversion din ako. Sinubukan kong mag-plunder uli. Biglang natutunan ko ang Thunder Roar. Sobrang nagulat ako. Tama ang theory ni Jiang Han dati. Pero bakit successful ang plunder ko ngayon? Sinubok ko uli mag-plunder. Thunder Stomp, natutunan na rin. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Wala bang limit ang plunder ko? Kaya sumubok ako uli mag-plunder. Pero, nagulat ako. Biglang failed ang plunder ngayon. Bakit ganun? Di maintindihan. Nagulat si Jiang Han sa nakita niya. Ba't iba sa theory noon? May naisip bigla si Jiang Han. Tinapik niya ako. Ngayon, marunong ka na ng plunder. Kita mo na ang mga agaw mong skill sa plunder menu. Tingnan mo nga alin meron ka. Sinunod ko agad si Jiang Han. Mabilis kong tinignan ang mga skill. Lightning Wall, Thunder Fury Armor, Thunder Roar, Thunder Stomp. Ibinigay ko ang info kay Jiang Han. Kaluluwang liwanag, hindi kinopya, o nakuha sa plunder. Dalawang posibilidad ngayon. Baka meron pang ibang ability ang Hand of God, o baka unique encounter mo. Nagbigay sa'yo ng bagong talento. Saglit nag-isip si Jiang Han at sinabi, ikwento mo ng maayos paano mo natutunan ang kaluluwang liwanag. Shinare ko ang nangyari sa Spirit Upgrade Pool. Inisa-isa kong kinuwento. Ipapakita ko sa kanya ang Spirit Conversion. Ginamit ko ang Spirit Conversion. Napaisip ng malalim si Jiang Han. Ilang sandali, seryoso siyang sinabi, simula bukas. Dagdagan natin ng soul power training ang klase mo. Malaki ang chance na, ang talento mo ay may kinalaman sa kaluluwa. Makalipas ang ilang araw, katatapos lang ng training. Kumain kami ni Suxinyu sa canteen. Dumating si Fenglan, Xiaogo. Pagkatapos kumain ng lunch, spar tayo sa Fengling Arena ha? Fenglan, bakit sinusundan mo lagi ang boyfriend ko? Kasi si Xiaogo, boyfriend ko yan. Agad kong pinigil silang dalawa. Xinyu, wag mong paniwalaan yung sinasabi niya. Bawal kayong magkagulo dito. Mahina kong sinabi kay Suxinyu. Pagsaspar lang naman yan. Watch me, bugbog sarado yan. Naalala ni Suxinyu ang awkward na itsura ni Fenglan. Tuwang-tuwa siyang bumigay. Sige, payag akong mag-spar kayo. Pero ayusin natin. Soft spar lang ha. Bawal todo. Pagkatapos kumain, nagpunta kaming tatlo sa Mayplay Arena. Napansin agad kami ng mga tao. Parang pamilyar silang dalawa. Si Xiaogo at Fenglan ba yan? Maglalaban ng dalawang isa level. Interesting, panonoorin ko to. Hindi pa. Nagkumpulan na ang mga tao sa Fengling Arena. Xiaogo kuya, may swerte siyang nakuha mula sa akin bilang reborn. Talo talaga si Fenglan. Nakarinig ako ng isip niya at napaisip. Pero si Fenglan, totoo rin siyang reborn. Siguradong malakas na siya ngayon. Noong unang beses nag-aral ako sa nakaraang buhay, naglaban tayo. Natalo mo ako noon. Pero ngayon, hindi ka naman nanalo. Tapusin na natin to ngayon. Napasinghap ako. Mukhang seryoso na si Fenglan. Biglang umihip ang hangin sa paligid. Pinalawak na ni Fenglan ang kanyang natatanging lugar ng hangin. Handa akong lumaban. May biglang lamig na naramdaman ko. Naubos ko na kagamitin ang skill na copy kanina sa combat class. Nagko-cooldown pa ang kamay ng Diyos. Sinugod ako ni Fenglan na may dalang espada. Nabalot ako ng malakas na hangin na parang nakakulong ako. Ginamit ko ang espiritual na lakas para makaiwas agad. Anong klase itong skill na to? Bakit di ko to nakita kay Xiaogo noong nakaraan? Tuloy-tuloy pa rin ang atake niya sa akin. Patuloy akong umiwas gamit ang espiritual na lakas. Ilang palitan na ng atake ang nangyari. Napagod si Fenglan. Parang wala ka nang magawa sa akin. Tigilan na natin ang laban na to. Sino nagsabing di kita mahawakan? Kung hindi ako nabuhay muli, siguradong hindi ko matatalo to. Pero alam ko na ngayon,
skill to ng soul power. Narinig ko, nag-iisip si Fenglan kung paano ito lampasan. Nanlaki ang mga mata ko. Nagpalakas ng hangin sa paligid si Fenglan para gamitin ang Wind Soul Mirror. Instinct ko, gusto kong lumayo agad. Pero unti-unting nagiging pisikal ang aking spiritual form. Muling umatek si Fenglan gamit ang Wind Sword. Lumalapit na sa akin ang espada. Kinabahan si Fenglan. Pumikit pa siya. Tapos na, sorry na. Para sa magulang ni Xiaogo. Kailangan kitang talunin dito. Biglang bumagsak ang malakas na kidlat mula sa langit. Tinapon palayo si Fenglan ng kuryente. Lumitaw ang pader ng kidlat sa gitna ng field. Buti na lang natutunan ko ang skill na plunder dati. Umiti ako ng malaki. Sumugod ulit si Fenglan. Sobrang lapit na sana ang Wind Sword sa akin kanina. Umikit ka kasi ayaw mong masaktan ako, di ba? Nabigla si Fenglan sa sinabi ko. Hinuli ko agad si Fenglan. Sa sobrang gulat niya, lumipad ang spark ng spiritual body ko. Tinamaan si Fenglan. Masakit sa kaluluwa. Itinaas ni Fenglan ang espada at pinawi ang espiritual na spark. Talagang mandadaya pa rin kagaya ng dati. Ayos lang. Kaya ko siyang tapusin ngayon. Nakita ko ang eksenang ito. Naramdaman kong mabigat ang loob ko. Akala ko matatapos ko ang laban gamit ang spark ng spirit body. Di ko inasahan na mabilis makareact si Fenglan. Pinawi niya agad ang spiritual spark. Kumampas uli ng Wind Sword si Fenglan. Maraming talim ng espada ang lumipad papunta sa akin. Nakatayo lang ako dyan. Kumislap ang kuryente sa katawan ko. Inactivate ko ang Fury Thunder Armor. Ang aga niyang nakuha ang skill ng Thunder Beer. Nagulat si Fenglan. Umiti akong malapad. Sunod-sunod kong ginamit ang Thunder Roar at ang Spirit Spark. Pinalakas na Spirit Spark. Nahilo at nawindang si Fenglan. Lumapit ako at ginamit ang Thunderstorm. Bumagsak ng malakas si Fenglan sa lupa. Nahilo na rin ang isip niya. Nabuhay ulit ako, pero natalo pa rin ako sa kanya. Ayoko matalo. Bago mawala ng malay si Fenglan, nilapitan ko siya at niyakap. Sinyo, samahan mo ako sa klinik. Sige Kuya Xiaogo. Mabilis kaming nakarating sa klinik. Pagkatapos suriin ng doktor. Ayos lang si Fenglan. Napagod lang kaya nawala ng malay. Magaang lang, makakabawi agad siya kinabukasan. Pinagkatiwala ko na sa doktor ang natitirang bagay. Umalis na kami ni Suksinyo. Noong oras na iyon, may sumisigaw sa kabilang klinik. Nasugatan si Wang Jian. Ginagamot siya ng doktor. Nakatayo sa tabi si Wang Yanran, nakasimangot. Kapag gumawa ka pa ng gulo, sasampalin kita. Buong araw kang sumisira ng pangalan ng pamilya natin. Napakamot na lang sa ulo si Wang Jian, nahihiya. Huwag kang magalit, ate. Si Alice ang nagyayang makipag-sparring, hindi ako. Kuya Xiaogo, ate pala ni Wang Jian yung babae na iyon. Binugbog mo si Wang Jian. Hindi ka ba susugurin ito? Baka makita tayo ni Wang Yanran. Hinila ko si Suksinyo para umalis agad. Kalat na sa buong eskwelahan ang video ng spar namin ni Fenglan. Habang nasa isang kwarto, pinapanood ni Alice yung video. Sa buhay na ito ni Xiaogo, kung di ako nauna sa Juzhou, di ko akalang ganito na siya kalakas ngayon. Pero, meron pa akong mas importanteng gagawin. Mamaya na kita sisingilin. Pumasok ang isang katulong. Miss Alice, nahanap na ang lokasyon ng Mechanical Secret Realm. Narinig ni Alice, ibinaba niya ang cellphone. Maghanda ka na. Mamayang gabi, aalis tayo. Pagsapit ng gabi, sa dormitoryo, niyaya ako ni Chuyon Fei mag-food trip sa labas ng school. Pumayag na rin ako matapos mag-isip. Maya-maya, nandun na kami ni Chuyon Fei sa Westgate Food Street. Habang naglalakad, kumakain kami. Pagkalipas ng isang oras, busog at kontento na. Pabalik na sana kami sa dorm. Bakit nandito si Xiaogo? Sige, isipin ko muna paano ako kukuha ng opportunity. Ang daming tauhan ng Juzhou na nagbabantay. Biglang may narinig akong boses galing sa pancake stall. Huminto ako at tiningnan ang paligid. Nakilala ko agad ang pancake stall na yun. Nakatago si Ali sa likod ng stall. Naalala ko yung opportunity na binanggit sa isip niya. Nagpalusot ako para mahiwalay kay Chuyon Fei. Hindi pa ba naalis ni Uncle Luke ang mga bantay? Tinitingnan ni Alice ang kanyang phone. Ilang minuto pa, may lumabas na message. Maayos na daw ang lahat, miss. Napangiti si Alice. Noong nakaraan, nalagpasan ko ang Age of Gods. Hindi ko inakala, dumating ang Age of Three Divine Kingdoms. Natalo ako ng isang Mechanical Ascender. Ngayon, dapat matutunan ko muna ang Mechanical Ascension para makabawi. Aalis na sana ako. Lumapit ako sa pancake stall. Boss, isang veggie pancake nga. Maaga akong pumunta sa Juzhou para iwasan siya. Kailangan maghanap ako ng paraan para mailayo siya. Hindi dapat siya hadlang sa opportunity ko. Nakabind na si Alice ng system na otomatiko. Naalala ko bigla ang mga alaala ng nakaraan. Si Alice ay pinakabatang henyo sa North Melody Region. May extra level na mechanical puppet ability siya. Pinakamalamang na maging mechanical ascender sa mga tao. Noong World Tournament ng mga high rank awakened, doon niya nakilala at nagustuhan ang dating may-ari ng katawan na to. Pinamunuan niya ang dating may-ari papunta sa Mechanical Secret Realm. Pero pinatay siya ng dating may-ari at kinuha lahat ng opportunity na nahanap. Swerteng nabuhay si Alice at nadiskubre ang Mechanical Ascension Pool. Nakuha niya ang evolution legacy ng Mechanical Ascender. Namatay at nagiganti, pero nabalita ang patay na ang dating may-ari. Iniwan siyang may Heart Demon. Noong lalaban siya sa Mechanical Ascender, sumiklab ang Heart Demon, namatay siya. Dahil na naman sa Heart Demon. Bakit nagkakaganyan kahit naging Diyos na ako? Naguguluhan ako. Tinitigan ko si Alice. Boss, kanina pa ang order kong veggie pancake. Nahihiya ka na ba? Sarado na kami. Napangiti si Alice na parang hindi totoo. Iniwan niya ang stall at tumakbo palayo. Di ko palalampasin ang opportunity. Sinundan ko palihim si Alice. Dumiretso kami sa harap ng Secret Realm. Pinapangarap ni Alice na mas maging malakas pagkatapos dito. Magiging sobrang lakas daw niya. Di niya alam, nasa tabi niya akong espiritu. Pumasok kami sa Mechanical Secret Realm. Batay sa memorya, iniwasan ni Alice lahat ng panganib. Napunta kami sa harap ng Mechanical Ascension Pool. May 2 bote ng potion sa harap ng Ascension Pool. Kinuha ni Alice ang potion. Mechanical God, yes. Ito ay nagpapalakas sa awaken at pinafit sa Mechanical Ascension Path. Walang alinlangan, tinawag ni Alice ang mechanical puppet niya. Isang bote bawat isa sa kanila. Mechanical God, di ako naging physical kahit nakita ko lahat. Ang target ko lang ay Ascension Pool. Saglit lang, na-absorb na agad ni Alice ang potion. Sabay silang pumasok sa Ascension Pool. Pinapanood ko pa rin sila. Hintayin kong umalis si Alice para kunin ang ibang treasure. Saka ako papasok sa Ascension Pool. Hindi nagtagal, natapos na ang ritual ni Alice at puppet. Ikaw pala yan, lumabas ka dyan. Biglang sumigaw si Alice, parang makina ang boses. Ang espiritu kong katawan naging physical agad. Kung sabihin kong di ko alam paano ako nakapasok, maniniwala ka ba? Natakot ako at namutla. Di ko inasahan na after ng ritual ni Alice, makikita niya ang presence ko. Tapusin na natin to, Xiaogo. Galit na sabi ni Alice. Biglang umatake ang mechanical
puppet niya, may hawak na gunting. Ginamit ko ang psychic transformation para umiwas sa attack. Ito na naman ang move na to. Umiti ng bahagya si Alice. May dumating na mechanical na sigaw ulit. Naging physical form ulit ako. Inatake ulit ng mechanical puppet. Ginamit ko ang Furious Thunder Armor. Nablock ko ang attack ng mechanical puppet. Dahil dito, lalo akong naging kumpiyansa. Agad kong ginamit ang Thundering Storm. Umurong si Alice sa likod, nagmamadali. Ginamit niya ang puppet para mag-counterattack. Nagkaroon ng alikabok sa collision. Nawala ang alikabok. Nawala ako bigla. Hindi maganda, si Alice ay natakot at tumingin sa harap. Psychic manipulation. Siguro mahina ang kanyang tunay na katawan. Nasa likuran ko na siya ngayon. Pinatama ko ang Thundering Storm. Tumalsik si Alice buong katawan. Nawala ng power ang puppet at bumagsak sa sahig. Tama ang hula ko. Huminga ako ng malalim. Napikon mo ako, Xiaogo. Bigla, nagliwanag ng silver si Alice. Kasabay nito, nabuhay ulit ang puppet. Isa pa, isa pa. Napapalibutan ako ng mga manipis na mechanical thread. Lalo pang dumami at tumalim ang thread. Agad kong ginamit ang God's Hand. Huwag ka nang magpumilit. Hindi mo makopy ang skills ko. Sinimangot ni Alice. Skills na copy successfully. Pero nang makita ko ang effect ng skill, na-shock ako. Mecha puppet technique. Paggawa at kontrol ng sariling puppet. Kailangan ng puppet ng ibang skills para gumana. Kung wala, scrap metal lang yan. Kaya pala sinabi ni Alice na di ko makopy skills niya. Biglang nagpakita ang puppet ng finishing move. Biglang bumaba ang temperature sa paligid. Mabilis akong lumabas gamit ang wings. Iyon ay divine artifact. Bakit hindi niya ginamit ito noon? Pero kaya ko pa rin gumawa ng mas mahigpit na trap. Nagulat si Alice. Sinundan ni Alice at ginamit ulit ang 1000 thread killing formation. Mas maraming thread ngayon kaysa dati. Kalma akong naglabas ng Thunder Dragon Spear. Nagkalat ang malakas na thunder energy. Instantang winasak ang 1000 thread killing formation. Hindi pa naka-recover si Alice. Naglabas ako ng malawak na water energy. Lumabas din ang deep sea soul sa kamay ko. Tatlong elemento ang sabay na pumutok. Na-shatter agad ang puppet. Tumalsik rin si Alice at bumangga sa pader. Bago mawala ng malay, nagtataka pa siya kung paano ako nagkaroon ng tatlong divine artifacts. Sigurado akong walang malay si Alice. Pumunta ako sa mechanical ascension pool para magmasid. Pagkalipas ng ilang saglit, tumalon ako sa pool. Pagkasandali lang, parang gusto akong gawing pira-piraso ng lakas. Alam ko ang baptism ni Alice ay maayos lang. Nagulat ako, bakit ganito? Totally ibang process ang baptism ko sa kanya. Unti-unti nang nagiging mechanical ang katawan ko. May masamang kutob akong naramdaman. Biglang lumipat ang aking consciousness. Napunta ako sa isang dark space na may dim light. Di ko magawang bumalik sa aking katawan. Lumapit ako sa lugar na may liwanag. May biglang white light. Nagpakita ang mechanical main brain. Narinig ko ang mechanical sound mula sa main brain. Welcome sa data world ko. Ikaw ang pinili ko mula sa mga tao ng abandoned land. Ako ang destiny. Anong ibig sabihin ng tao ng abandoned land? Sumagot ang main brain. Natalo ang 3 divine kingdoms sa evil spirits. Para iligtas ang tao, inabandona ang ilang lugar. Abandoned land ang tawag sa mga infernal place na yun. Nag-isip ako. Main brain ulit, pinili kita. Dahil special ang katawan mo. Pwede kitang tulungan para magtiyak ng tunay na mechanical ascension. Basta handa ka, upload ang consciousness mo sa main brain. Ano ang silbi ng pag-upload ng consciousness? Sagot ng main brain. Makukuha mong lahat ng kaalaman ng mechanical divine kingdom. Perfect rationality ang makukuha mo. Walang kahit anong emosyon. Pwede mong gawin ang immortality ng mechanical. Infinite ang evolution mo. Mawawala ang sarili mo. Ang consciousness at soul mo, magiging data lang. Ayoko ng gantong mechanical ascension. Pag-isip ko, basta magkaroon ako ng link sa iyo. Maiintindihan mo at magiging bahagi ka ng destiny. Nagpakita ng tunay na anyo ang main brain. Sa pagkakasabi niya, biglang tumusok ang mga data line sa akin. Agad akong naging spiritual form para umiwas. Main brain nag-isip matapos ang attack. Ang hindi pa nagiging Diyos na ascender, hindi kayang maging totally spiritual form. Matapos ang psychic ascension baptism, di pwede mag-baptism sa mechanical ascension pool. Dapat ang katawan mo ay maging pag-aari ng mechanical divine kingdom. Sa tunog ng beeps, setup complete. Hindi ka na pwedeng maging spiritual form. Suko ka na. Main brain malapit na akong makuha. Nagliwanag ang star radiance sa harap ng katawan ko. Nabalik ang consciousness ko agad sa katawan ko. Ikaw ba ang tumulong sa akin? Tiningnan ko ang lumulutang na star radiance. Tumingin ulit ako sa mechanical na katawan ko. Nakuha ko ang bagong skill, mechanical transformation. Pwede kong gawing mechanical of flesh ang katawan ko. Kalayaang mag-transform. Nagising na si Alice. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Umiti ako. Paano mo ako nakilala? Ako si Binyu, bisita ng Earth Academy. Napanood ko ang sparring video mo ni na Fenglan. Kaya alam ko ang pangalan mo, Xiaogo. Nakaramdam ng kaba si Alice. Bakit di ka nagpakilala sa pancake stand? Gusto mo bang mag-isa sa Secret Realm? Aba, nagduda ka na pala sa akin sa pancake stand. Kailangan kitang ASK, tapos babalik ako sa pagkuha ng iba pang artifact. Narinig ko ang kanyang thoughts. Ano ng pangalan mo? Alice. Sinabi ni Alice ang pangalan niya. Mukhang kabisado mo ang mechanical Secret Realm. Samahan mo ako. Tingnan natin kung may ibang treasure pa. Bilang kapalit, pwede kitang protektahan. Hati tayo sa treasure. Sa info na nakuha ko, ang mechanical ascension pool lang ang treasure sa realm na to. At yung dalawang mechanical divine liquid na nakita natin. Plano ko rin, matapos ang baptism, uwi na sana ako. Mauna ka na umuwi. Ako na ang maghahanap. Pagkatapos kong magsalita, naglakad ako sa random direction. Walang treasure sa direksyon na iyon. Sa dulo, babalik ka lang sa starting point. Pagkaalis mo, pupunta ako sa kabilang daan at kukunin ang lahat ng artifact. Tapos, maghahanap ako ng chance maghiganti. Iyon ang nasa isip ni Alice. Umiti ako ng malamig ang narinig ko at lumakad sa ibang direksyon. Na-shock si Alice. Nagmadali siyang tumayo at sumunod sa akin. Delikado ang direksyon na iyon, huwag ka dyan. Kung delikado, magandang ideya yan. Sa dangerous na lugar, madalas may treasure. Tumawa ako. Lalo akong napalapit sa treasure. Two-wake ako. Hindi ko magawang kunin ang treasure. Baka tulad ng dati, masaktan niya ako. Mas okay yatang umalis muna. Bigla,
ramdam ko ang bigat ng gravity sa katawan ko. Mabilis akong umatras. Tinanong ko si Alice na nag-aalangan. May alam ka ba sa lugar sa unahan? Noong past life, sinaktan niya ako ng malala. Ginawa pa akong scouting tool. Tinapon niya ako sa area na may gravity device. Nagbalik na ulit si Alice sa sarili. Takot na takot ang mukha niya. Wala akong alam. Ayoko na ng kayamanan. Huwag mo akong ipadala para mag-explora. Aalis na ako. Nais lang ni Alice tumakas. Pinigilan ko siya. Nagdesisyon akong biruin siya. Yung kumikislap na aparato, mukhang nagpapabago ng gravity. Subukan mong pumasok at patayin mo. Sa huli, pareho pa rin ang ending ng buhay ko. Pagkasabi ko pa lang, halos himatayin si Alice. Nakita kong takot siya. Ngumiti ako. Lumapit akong mag-isa sa device. Pagkatapos kong maging makinarya, mas kaunti na ang epekto ng gravity. Dali akong lumapit sa device para tingnan. Pinindot ko ang switch. Naglaho agad ang gravity. Nag-connect ako sa gravity device. Tapos kinuha ko ito. Alice nakatingin sa akin, gulat pa rin. Hindi mo ako ginamit pang explora. Ano pang iniintay mo? Halika, hatiin natin ang kayamanan. Tinawag ko siyang mabilis. Pinahati mo pa ako sa kayamanan. May something ito. Lalong naguluhan ang mukha ni Alice. Lumapit siya sa tabi ko makalipas ng saglit. Ikaw ang nakadiskubre ng lugar na to. Nakuha ko na ang isang kayamanan kanina. Gravity device. Ngayon ikaw na pumili. Natalo ako sa laban kanina. Hindi ako karapat-dapat makipag-agawan. Medyo natakot si Alice. Nalala niya ang sakit noong nakaraang buhay niya. Kung sinabing pumili, pumili na. Ano pang daldal? Nagkunwari akong galit. Sige, pipili na ako. Tinakpan ni Alice ang ulo niya gamit ang dalawang kamay. Nanginginig siya. Napatitig siya sa isang latigo. Natira na lang ang Crimson Flame at God Whip. Kung ako ang may God Whip, matatalo ko ang kanyang espiritu. Pero kung kunin ko, baka isipin niyang papatayin ko siya. Paano kung magbago siya at pahirapan pa ako ulit? Nagdalawang isip ako, tapos tapik ko siya. Matagal mo nang tinitingnan ang latigo na ito. Gustong-gusto mo ito. Ayoko niyan. Gusto ko yung guantes. Akala ni Alice sinusubukan ko siya. Kaya mabilis siyang sumagot. Kung gusto mo, kunin mo na. Tingnan mo agad kung anong gamit nito. Kinuha ko ang God Whip at iniabot sa kanya. Kinuha ko ang God Whip at ibinigay sa kanya. Ang latigo na ito, God Whip ang tawag. Pang-atake sa kaluluwa. Makinaryang bansa ng Diyos. Disenyo para labanan ang mga espiritual na tagasulyap. Hawak ni Alice ang latigo, palihim na tumitingin sa akin. Baka bigla ko siyang saktan. Hirap hatiin ang huling kayamanan. Hindi ko akalaing nagsabi ng totoo si Alice. Tinitigan niya ang Crimson Flame at nagsalita. Pwede na akong may God Whip. Yung guantes, sa'yo na. Ayoko niyan. Ipinahayag ni Alice ang gusto niya. Hating 5-5 ako. Sabi ni Xiaogo, ginagawa niya talaga. Tig-isa tayo ng guantes. Nag-isip ako sandali. Hinagis ko ang isang guantes kay Alice. Inaral ko naman ang isa. Ang Crimson Flame ay may 3 anyo, guantes, kuko, at gulong. Talaga bang si Xiaogo siya? Dating kilala ko sa nakaraang buhay. Sinalo ni Alice ang guantes. Napatitig siya sa akin. Pagkatapos maglagay ng mga artifact, sinabi ko kay Alice, since bisita ka sa school namin, sama ka na sa akin pabalik. Sige, sasama ako pabalik sa'yo. Tinitingnan ni Alice ang artifact. Sandali siyang nag-alinlangan bago sumagot. Aligaga pa rin siya. Baka pumatay siya sa daan. Hindi ko kayang lumaban. Wala na akong power para tumutol. Bahala na si Diyos. Tahimik na lang akong naglakad kasama siya. Pagbalik sa school, nagulat si Alice. Hindi niya ako sinaktan. Mukhang iba na siya kaysa dati. Kinaway ko si Alice. Safe na tayong nakabalik sa school. Magpaalam muna tayo. Talaga bang binibigay mo sa akin ang 2 artifact? Pagbalik ng lakas ko, hindi ko na ibabalik. Biglang tumawag si Alice. Karapat dapat mo to. Umiti akong sinabi. Tumalikod ako at umalis. Iniwan si Alice na tulala. Kinabukasan nagising ang kidlat. Si Jiang Han ay seryoso. Yung course sa pagpalakas ng kaluluwa. Start na ngayon. Gagamitin ko ang espesyal na skill ng kidlat para mag-training sa kaluluwa mo. Handa ka na ba? Handa na ako. Umiti akong tumango. Malalim na tumingin sa akin si Jiang Han. Ginawa niyang kadena ang kidlat. Tinuhog ang katawan ko. Nanginig ako. Walang sugat ang katawan ko. Pero ang kaluluwa ko, hiniwalay ng chain. Ganito ba ako mamamatay? Nakatitig ako sa malabas na kaluluwa. Nangangatog akong nagsalita. Hindi ka pa mamamatay, bata. Ang skill na ito, Thunder Soul Mark. Kayang ilabas ang bahagi ng kaluluwa. Matinding sakit sa kaluluwa. Nakagaan ang pakiramdam ko. Sumunod, sabi ni Jiang Han. Susunod, aatakehin ko ang kaluluwa mo. Double ang sakit. Simula na ng special training. Pagkasabi niya, isang kidlat ang tumama sa kaluluwa ko. Ramdam ko ang matinding sakit sa loob. Kinagat ko ang bagang ko. Nanginginig ang katawan ko. Sunod-sunod ang kidlat mula sa langit. Naisip ko kung training nga ba ito o gusto niya lang akong patayin. Hindi ko alam talaga kung ang soul power niya ay talent o special ability. Pero training na ito, effective talaga. Pagkarinig ng inner voice, nakagaanan ako ng loob. Habang saksakan ng kidlat, lalong tumibay ang kaluluwa ko. Oras dahan-dahan lumipas, nabawasan ang sakit. Unti-unti nabawasan ang sakit. Parang biglang naintindihan ko. Napansin ni Jiang Han ang pagbabago ko. Senyal ito ng bagong skill. Ang talent niya, mataas pa rin. Malakas na soul power bumalot sa katawan ko. Nabuo ang kaluluwa ko sa isang tornado. Nararamdaman ko, may bagong talent ako. Soul spark na parang spirit. Conversion ng soul power, soul storm kasama. Soul storm. Salamat, teacher. Nagkaroon ako ng bagong skill. Excited akong nagsalita. Tama nga ang hinala ko. Talagang nagising ang bagong kakayahan niya. Parehong training ng 2 talent dapat tuloy-tuloy. Mukhang proud si Jiang Han. Emosyonal akong narinig ang inner voice. Matapos ang training, nagpaalam ako kay Jiang Han. Tumalikod akong umalis. Paglabas ng training field, hinahanap ako ni Suxinyu. Kuya Xiaogo, tara, punta tayo sa North Gate. Mas malapit tayo sa South Gate Canteen, di ba? Naguluhan ako, hindi tayo kakain. Yung mga sophomore na sumali sa Global Awakening Tournament. Mga elite ng school daw sila. Tara, silipin natin. Habang hinila ako ni Suxinyu, nagsalita siya. Maraming estudyante ang nagtipon sa hilagang gate ng Daddy Academy. Gusto nilang makita ang mga elite. Narinig mo na ba? Babalik ang 10 pinakamalakas na sophomore ng academy. Nakuha natin ang pangalawang pwesto sa Daddy Academy. Sayang, natalo tayo sa finals. Being new, kami ni Suxinyu matagal nang nasa crowd. May mga geniuses tulad ni Kuya Fruit. Sa batch na ito, tiyak na mas magaling tayo kaysa sa Being new. Suxinyu ay proud na sinabi. Sinyo, kailangan mo ring magsikap. Umiti ako. Tumigil ang school bus sa gate. May 1-0 na tao ang bumaba. Isa sa mga estudyante ay nanonood. Ang video mo sa sparring kay Feng Lan. Isang babae ang lumapit. Leidong, hindi mo pa rin matanggap na ayaw kang gawing apprentice ni Teacher Jiang Han. Ay, naiinggit ka ba? Sa kay Kuya Fruit, Mujinghong, gusto mo bang makipagsuntukan? Kumunot ang noo ni Leidong. Nilapitan ng iba
iba para pigilan sila. Nagpaalam na ang dalawa, naglakad papasok sa campus. Biglang may freshman na tumingin sa akin at nagsabing, siya si Fruit. Di ko expect, sumali rin siya sa crowd sa Northgate. Nagkwentuhan ang mga estudyante sa paligid. Ngayon, si Lidong ay tumingin sa akin dahil sa titig ng freshman. Sa sumunod na segundo, biglang nasa harap ko na siya. Pinalibutan niya ako ng lakas ng kuryente. Ikaw si Fruit. Bahagya kong tiningnan si Lidong. Bakit mukhang galit siya sa akin? Hindi kaya, iniwan ko rin siya dati bilang dating katawan? Si Suksinyo sa tabi ay kumunot ang noo. Nagpakawala siya ng malamig na espiritu. Ang kuryente ni Lidong ay parang nahina. Nagsimulang humina ang kuryente. Gusto mong pagsamantalahan si Kuya Fruit. Ako si Suksinyo, hindi papayag. Naramdaman ni Lidong na nanahimik siya. Hindi maganda ang mukha. Nagkwentuhan ang mga estudyante sa paligid. Nalalaman ko din kung sino ang mga dumating. Sinyo, alisin mo na ang dumain. Hinapik ko si Suksinyo. Pakialis mo ang dumain. Hindi ko alam kung bakit ako hinahanap ni Lidong. Nakita ko ang video. Saka narinig ko na ikaw ang pinakamalakas na new student. Kaya gusto kong makipag-spar sa'yo, bro. May dual lightning powers ako. Si Jayanghan ayaw magturo. Bakit naman ikaw? Babaguhin kita ng todo. Gagawin kitang kahiya pati si Jayanghan. Si Lidong ay masama ang loob. Napansin kong hindi totoo ang sinasabi ni Lidong. Gusto pala ni Lidong makipag-spar sa akin. Karangalan ko iyon. Iniisip ko kung paano gumanti sa pagtapak niya sa akin. Laban sa panggigipit niya. Lumapit ang natitirang siyam na sophomore. Lidong, level 27 ka. Spar ka sa level 15 rookie. Parang nakakahiya naman. Siya ang gustong makipag-spar. Hindi ko siya sasaktan, gagabayan ko lang siya. Napangisi si Lidong. Bro, sigurado ka bang makikipag-spar ka sa kanya? Sa mga sophomore, ang rank 1-0 na awakener na si Yongyu lumapit at nagsabi sa akin. Sigurado ako. Yung iba tumahimik na lang. Pumunta kami sa Wine Chimes Arena. Nakikita ko si Fenglan na kumakaway sa akin. Tulad ng dati kong buhay. Pinayagan ni Xiaogo ang spar kay Lidong na puno ng inggit. Last time, sobrang napilayan si Xiaogo. Ngayon, ano kaya magiging ending? May narinig akong inner voice. Ano bang meron ako na kinainggitan ni Lidong? Bahagya akong napakunot ang noo. Bro, Xiaogo. Sige, pwede kang mauna. Umiti si Lidong at nagsabi sa akin. Ikaw ang nagsabing mauna ako. Umiti ako. Kinopya ko agad ang dark lightning attack ng kalaban. Narinig lang nila na kaya kong mag-copy ng skills. Hindi nila alam na mas malakas ang copy ko. Nagbago ang mukha ni Lidong. Huli na para umiwas si Lidong na naging kampante. May biglang tunog ng thunder. Sumuka ng dugo si Lidong dahil sa dark lightning. Nagulat ang mga students sa paligid. Level 15 sa level 27. Isang tira lang, napinsala agad. Paano nagawa yun? Akala ko kaya mo kasi mataas level mo. Kung hindi mo kayanin, dalhin kita sa klinik ngayon. Nagpanggap akong natataranta. Hindi na kailangan, ako na ang may kasalanan. Ngayon, tuturuan kita ng mabuti. Galit na galit si Lidong. Kakasabi lang niya, lumipad sa akin ang malakas na sun lightning. Ginamit ko ang energy conversion, nakaiwas ako. Kasabay nito, mas malakas na sun lightning ang pinalipad ko. Malakas na pagsabog ang narinig. Sunog ang buong katawan ni Lidong. Hanggang dito lang dapat ang spar. Tapos na siguro para sa araw na to. Lidong, bro, kalma lang akong nagsabi. Mukhang kailangan ko ng seryosohin. Mag-ingat ka, bro. Hindi na mapigil ni Lidong ang galit niya. Pinakawalan niya ang pinakamalakas na sun lightning burning is. Ganda ng super sun lightning mo. Subukan mo din yung sa akin, bro. Umiti ako ng konti. Nag-concentrate ang sun lightning burning isayvay sa harap ko. Mas grabe itong burning isayvay lightning. Nagbanggaan ang dalawang sun lightning. Sirang-sira agad ang skill ni Lidong sa skill ko. Tapos mabilis kong pinalipad kay Lidong. Bumagsak ang burning isayvay lightning. Luray-luray ang damit ni Lidong. Nanginginig na lang siya sa arena bago mawalan ng malay. Nakakita siya ng silhouette ko sa paligid niya. Maganda ang talento mo. Sayang, mahina ang ugali mo. Hindi ka fit maging top. Nasayang talent mo. Tumigil akong magsalita bigla. Parang naabot ko ang level 16 na. Dumating na rin si Jayanghan sa arena. Kung nakuha mo na ang next level, subukan mo nang mag-level up. Tumango ako. Umupo ako, pumwesto para mag-breakthrough. Sa harap ng mga nanonood, naging successful ang breakthrough ko. Nadagdagan ng 4 ang skill copy slots ko. Sa crowd, sinabi ni Yongyu sa iba, ako na magdadala kay Lidong sa clinic. Pag nag-report kayo, sabihin niyo sa teacher ang sitwasyon. Congrats Kuya Xiaogo, breakthrough sa level 16 na. Excited na tumakbo si Suksinyo sa tabi ko. Hahanda sana akong magsalita. Dumating si Jayanghan at nagsabi, Xiaogo, sumama ka muna sa akin sa Lightning Awakening Field. May kinalaman sa kamay ng Diyos. May mga bagay akong gusto kausapin sa iyo ng solo. Pagkatapos nun, mag-cuddle ka na sa girlfriend mo. Sasama ako sa inyo. Sa labas lang ako ng Lightning Awakening Field. Hintayin ko si Kuya Xiaogo paglabas niya. Sabi ni Suksinyo. Pagkasabi, umalis kami sa Wine Chimes Arena. Dumating kami sa Lightning Awakening Field. Ginamitan ni Jayanghan ng lightning para i-lock ang area. Para siguradong walang makakarinig. Nag-breakthrough ka sa level 16 na. May naramdaman ka bang pagbabago sa powers? Nagkunwari akong tinecheck ang katawan ko. Tapos nagulat ako. Teacher, parang kaya ko nang mag-copy ng 4 na skills. Kanina pa napansin ko yan. Kaya kita dinala para masuri ang estado mo. Nagpakasaya si Jayanghan. Biglang seryoso si Jayanghan. Bukod dyan, may isa pang bagay. Alam mo ba kung bakit pagbalik ni Lidong ngayon? Pinansin ka agad niya? Hindi ko alam, umiling ako. Last year, humingi siya ng mentorship sa akin. Tinanggihan ko siya at ikaw ang unang student ko. Nasaktan ang pride niya. Kaya naghanap siya ng paraan laban sa'yo. Napabuntong hininga si Jayanghan. Ay, ganun pala. Teacher, may isang tanong ako. Top 1-0, tulad ni Lidong, lahat ba dada level? Lahat ba ng top 10 is the level? Hindi lahat. Sa batch ni Lidong, 3 lang ang Awakener. Yongyu, Lidong, at Mujinghong. Rank 1-0 si Lidong. Kasi mahina ang ugali niya. Sinayang niya ang talent niya. Kalma lang sinagot ni Jayanghan. Napaisip akong malalim. Narinig ko ang inner voice ni Suksinyo. Sa near future, mamamatay daw ako. Malupit ang kamay ng Diyos talent. Pero hindi pa rin ako lumakas. Biglang namatay sa future. Ano kaya nangyari? Tinapos ni Jayanghan ang usapan. Lumabas ako at sumama kay Suksinyo. Gabi na. Kasama ko si Chuyon Fei. Palabas
labas ng cafeteria, pauwi sa dorm. Pamilyar na inner voice na rinig ko. Matagal na kitang hinihintay. Sira ulo kang sumira sa katawan ko. Nagulat ako. Dumating na si Wang Yanran sa harap namin. Si Chu Yunfei, alam ang sitwasyon, nagsabi. Naalala kong may gagawin pa pala ako. Hindi na kita istorbo pa, bahala ka na dyan. Dumiretso siya. Umalis na, bro. Dinagdag kita sa friends. Bakit ayaw mong tanggapin? Nakangiti si Wang Yanran, tinitigan ako. Nakalimutan ko, ate. Pilitan akong sumagot. Ayoko na makipag-away sa'yo. Hindi ka ba sumakit ang tiyan ngayon? Mag-usap tayo ng maayos. Umiti si Wang Yanran. Hindi naman. Pero ate, saan tayo pupunta? Napangiti na lang ako. Sa Blazing Awakening Field. Ngayong gabi, tayong dalawa lang doon, matagal mag-usap. Stay ka lang hanggat gusto mo. Pagdating sa Blazing Awakening Field, patay ka na doon. Sa puso ni Wang Yanran, nag-uumpisa ang galit. Pinagpapawisan ako. Si Wang Yanran ay 4th year na estudyante. Wala akong kumpiyansa na manalo sa kanya ngayon. Ang sparring ko kay Lidong ngayon, God's hand ay di pa tapos magpalami. Naalala ko ito. Kahit kinakabahan, niyakap ko ang bewang ni Wang Yanran. Bahala na malapit na ang panganib. Sige, magpapakatatag na lang ako. Anong ginagawa mo? Nanginig ang katawan ni Wang Yanran. Di ba gusto mo ng masinsinang usapan, ate? Nag-adjust lang ako. Nakangiti akong nagsabi. Mas mahigpit ang yakap ko. Parang mahiyain ka pa noon. Hindi ko akalaing ikaw ang gagawa ng unang move. Hayop ka. Mamaya, ipaparamdam ko sa'yo kung paano mas masakit kaysa sa kamatayan. Umiti si Wang Yanran. Pero galit na galit siya sa loob. Habang naglalakad, mabilis ang utak ko. Iniisip ko ang strategy. Dumating kami sa Flare Awakening Arena. Dumaan si Mo Jinghong. Nakita niya ang eksena. Ang gabi na. Anong ginagawa ni Xiao Guo at ate Wang Yanran dito? Pinapagana ng curiosity. Sumunod si Mo Jinghong. Sa loob, nagsalita si Wang Yanran sa akin. Huwag ka munang magmadali, Junior. Ang dahilan ng pagpunta natin dito ngayon, bukod sa gusto kong makipag-usap buong gabi, gusto ko ring gabayan ka bago yun. Parang hindi tama ito. At 4th year ka. Ako ay 1st year. Kahit sinasabi mong magbabantay ka, pwede pa rin akong masaktan ng malala. Lumalagablab ang apoy sa paligid ni Wang Yanran. Huwag mag-alala, Junior. Aalagaan kita ng mabuti. Nagpakita ng move si Wang Yanran. Full force Phoenix Flame attack. Malakas ang pressure. Ginamit ko kaagad ang God's hand. Nagpakita rin ng mas malakas na skill. Kinopya ang skill ko. Mas lalakas pa ako dito. Nabigla ako sa isip. Pagkatapos nito, sinimula ni Wang Yanran na kunin ang Phoenix Flame ko. May tunog ng Phoenix habang nangyayari. Pinagsama ang dalawang fireball. Mabilis na lumipad papunta sa akin. Naging spirit form ako para makaiwas. Ang skill mo na pampag-host, interesante yan. Pero ang sunod kong skill, hindi mo maiwasan. Handa nang mag-release ng ultimate move. Biglang may excited na boses na tumawag, ate. Junior, dumaan lang ako. Nagtataka kung bakit nandito kayo ng late. Nagtuturo pala si ate kay Junior mag-training. Pumasok si Mo Jinghong. Nakakainis, bakit may tao dito? Agad pinigil ni Wang Yanran ang skill niya. Lumayo ako agad. Tumakbo papunta kay Mo Jinghong. Ate, muntik na akong mapatay kanina. Ikaw na magdesisyon. Ngumiti si Mo Jinghong. Nakakatawa ka naman, Junior. Si ate Yanran madalas tinuturuan kami. Lagi siyang maingat, hindi kanya talaga sasaktan. Sorry, natatakot ka, Junior. Pero di kita sasaktan. Sige, tapos na ang gabing ito. Pero di pa tapos ang laban. Galit si Wang Yanran sa loob. Nakahinga ako ng maluwag. Tumingin si Mo Jinghong sa akin. Mukha kang natakot. Talagang natakot ka, no? Hatid na kita sa dorm. Tumango agad ako. Sumuko na lang si Wang Yanran. Umalis siya. Kinabukasan, Lightning Awakening. Nag-training kami ni Jiang Han sa loob. Isang buong gabi akong nag-isip. May naisip akong paraan laban kay Wang Yanran. Nagdesisyon akong kopyahin ang forbidden skill ni Jiang Han para protektahan ang sarili. Kahit malakas si Wang Yanran, hindi siya tatagal sa pinakamatinding skill. Naging kampante ako nung naisip ko ito. Natapos ang special training buong umaga. Tapos na ang training. Tuwang-tuwa si Jiang Han sa resulta. Kung tuloy-tuloy ito, mabilis lang mag-level up tong batang ito sa 17. God's hand cooldown magiging 6 hours. Siguro bago matapos ang semester, nasa 20 na ang level. Ang skill copy limit magiging 5. Nalaman ko ang info tungkol sa talent growth. Lalo akong na-excite para sa next training. Ginamit ko ulit ang God's hand. Kinopya ang Purple Thunderquake. Pero biglang sumigaw si Jiang Han. Ang kulit mo. Kinopya mo ba forbidden skill ko? Hindi, sumagot ako ng alanganin. Nakakunot noo si Jiang Han. Batang ito, akala mo di ko alam paano gumana ang God's hand pang copy ng skills. Noong past life, kinopya niya rin skills ko. Ginamit laban sa akin habang di ako prepared. Nabasa ko ang isip niya. Napatawa na lang ako ng awkward. Teacher, kinopya ko talaga ang Purple Thunderquake mo. Malakas ang damage at attack ng Thunderquake. Bakit mo kinopya? Anong plano? Para di mapagkamala ni Jiang Han na gusto ko siyang saktan. Agad akong nag-explain, teacher. Naalala mo si Wang Jian? Nasaktan siya sa laban namin. Tapos, 2 beses akong sinugod ng pinsan niya, si Wang Yanran. Kahapon, muntik na akong mapatay ni Wang Yanran. Kaya gusto ko lang kopyahin ang forbidden skill mo para proteksyon. Mabuti na rin may pang self-defense na forbidden skill. Pero pag ginamit mo iyan sa masama, hindi kita palalampasin. Nag-iba ang mukha ni Jiang Han. Pero wala na siyang galit. Tumango ako at nangako kay Jiang Han. Sage po, teacher. Pag ginamit ko para sa masama, bahala ka na sa akin. Paglabas ng training ground, bumalik ako sa dormitory. May message akong natanggap mula kay Suksinyu. Kuya Xiao Guo, sorry, napahaba ang klase namin ngayon. Di tayo pwede magsabay sa lunch. Sasagot sana ako. May message mula kay Wang Yanran Jr. Sorry kung natakot ka kagabi. Lunch tayo sa labas, treat ko. Para humingi ng tawad, nasa labas ako ng dorm mo ngayon. Nagulat ako. Agad akong nag-message kay Chu Yunfei, bumalik ka. Kung makita mo si ate na nakita natin kahapon, sabihin mo wala ako. Nag-message din ako kay Suksinyu, okay lang. Kumain na ako. May gagawin ako ngayong gabi. Di kita makakasama. Bumalik agad si Chu Yunfei sa dorm. Agad akong nagtanong ng status. Sinabi ni Chu Yunfei, ako, sinabi ko ayon sa instructions mo. Wala ka sa kwarto mo. Narinig ko ang sagot niya. Nakahinga ako ng maluwag. Nagpahinga ako buong araw sa dorm. Pagdating ng next day, pumunta ako sa lighting training ground tulad ng dati. Nagpahinga ako buong araw. Malakas ang pakiramdam ko ngayon. Naramdaman ko, tumaas ang limit ng stamina ko. Ngumiti si Jiang Han. Effective ang training kahapon. Ang stamina niya lalo pang nadagdagan sa matinding training.
Malaki ang pagtaas. Napaisip ako. Tinanong ko agad si teacher. Kailan magsisimula ang training ngayon? Actual fight ang lesson ngayon. Sabi ni Jayang Han. Nag-follow up ako. Laban na naman ba sa Lightning Rage Beer? Ngayon tao ang kalaban. Umiling si Jayang Han. Napaatras ako ng instinct. Hindi naman si teacher ang kalaban, di ba? Ngumiti si Jayang Han. Hindi ako, malalaman mo rin. Ilang minuto pa. May ilang freshmen na pumasok. Kasama rin si Suksinyu. Ang practice mo ngayon ay si Suksinyu. Huwag kang maging kampante. Tandaan, hanggang ensayo lang. Sinabi sa akin ni Jayang Han. Tapos lumingon siya at kinausap si Suksinyu. Agad lumapit si Suksinyu sa harap ko. Kuya Go, mag-ingat ka. Biglang pinakawalan niya ang sobrang lamig na field. Agad nagising ang buong lakas. Bumaba agad ang temperatura ng area. Ang field ay pag-unawa ni Suksinyu sa Divine Dao Power noong past life. Hindi ko kayang kopyahin ang hindi skill. Pero kampante akong kayang talunin siya. Sa susunod na segundo, may nagyelong pinto na lumitaw sa ulo ni Suksinyu. Sumunod agad, isang ice word ang lumabas mula sa nagyelong pinto. Naging seryoso ang tingin ko. Hindi ko pa siya nakitang gumamit ng ganitong move. Kuya Go, sorry ha. Umabot na ako sa level 16 na. Ito ang Divine Dao skill na natutunan ko mula sa past life. Mukhang proud si Ice Shield Suksinyu. Huminga ako ng malalim. Si Jayang Han naman ay medyo napapikit sa gilid. Grabe, Divine Dao field na ito. Ang daming nabago dahil sa rebirth. Agad kong ginamit ang Divine Hand. Kinopya ko ang Ice Seal. Ngumiti si Suksinyu. Narinig ko sa isip ko, Kuya Go, hindi mo kayang kopyahin ang Divine Dao field skill. Hindi nakakahiya kung matalo ka sa Ice God na nag-rebirth. Walang masama doon. At ayun, bigo ako na makopya ang skill. Nawala pa ang isang chance ko mag-copy. Napakunot noo ako. Kitang-kita ko naman ang info ng skill kanina. Hindi ako makapaniwala. Sinubukan ko ulit mag-copy. Pero nabigo pa rin. Nawala ulit ang isang chance ko mag-copy. Lumalapit na ngayon ang Ice Seal. Napakagat ako ng labi. Hindi pwedeng gamitin ang Purple Thunder. Kailangan kong magtagumpay sa pagkopya. Pagkatapos, gagamitin ko ang huling kopya. Kapag isinagawa ang freezing, hindi na ito mababawi. Kuya Xiaogo, bilis, umiwas ka. Halos maiyak na si Suksinyu sa pag-aalala. Napakunot ang noo ni Jayang Han. Bakit ang bata pa rin ay matigas ang ulo? Mukhang kailangan ko na talagang makialam. Bigla, malakas na energy ng pag-angat ang bumalot sa paligid ko. Habang tumataas ang pagnanais kong kopyahin ang skill, mas tumindi ang enerhiya sa paligid. Naalala ko ang nangyari sa Energy Ascension Pool. Sabi ni Godminga ng Energy Nation, ito'y ang pinakamataas na state ng soul. Basta matibay ang isip mo. Sa state na to, makukuha mo ang gusto mo. Agad akong nag-focus ng isip. Kopyahin ang freezing. Kasabay ng pagningning ng sikat ng energy. Matagumpay kong nakopya ang freezing skill. Sumunod, may gate ng black ice na bumukas sa ibabaw. Parehong black ice word ang lumabas. Nakopya niya ang Divine Realm skill. Binasag niya ang tabuo ng God's Hand noong nakaraang buhay. Napatigil si Jayang Han. Bahagya akong umiti. Tinitigan ko ang harapan. Nagbanggaan ang dalawang freezing. Sa isang iglap, buong Thunder Awakening field. Binayo ng matinding ice storm. Naglabas ng barrier si Jayang Han. Pinoprotektahan ang ibang estudyante. Ngayon, nag-transform ako sa spirit form. Tahimik na lumitaw sa likod ni Suksinyu. Aksyong mabilis ang spirit spark. Sa parehong sandali, blow ng Ice Lotus si Suksinyu. Sa pagtigil ng Spirit Spark, pinalabas ang spirit form ko. Kuya Xiaogo, sinadya kong painin ka. Ngumiti si Suksinyu. Sa susunod na segundo, ang Ice Lotus naging petals at lumipad papunta sa akin. Di na ako nakaiwas. Sa isang iglap, napalibutan ako ng mga ice petals. Parang nanalo ng malaki si Suksinyu. Agad kong ginamit ang Thunder Rage Armor para harangan ang mga ice flower. Ngumiti ako at sinabi kay Suksinyu, baka masakit ito. Tiisin mo muna. Sumunod ay isang kidlat. Nakita ko siyang nag-activate. Biglang hilo at nalula si Suksinyu. Napatumba siya. Agad akong lumapit. Sinalo siya. Kuya Xiaogo. Talaga, mas malakas ka pa rin. Tapos na ang labanan. Umingay ang crowd sa tuwa at talakayan. Lumapit si Jayang Han para tingnan ang kalagayan ni Suksinyu. Buti walang manlang epekto. Sobra lang pagod. Nag-ingay si Suksinyu at sinabing okay lang siya. Gusto niyang sumama sa akin kumain. Wala na akong nagawa, kaya isinama ko siya sa Westgate Snack Street. Habang naglalakad, bumili si Suksinyu ng maraming pagkain. Nag-uusap at tumatawa kaming dalawa. Kumakain habang naglalakad. Di nagtagal, tanghalian na. Handa na kaming bumalik. Biglang may lalaking nakaitim na lumapit sa amin. Ramdam ang matinding peligro. Aura ng monster mula sa area ng calamity. Bakit nandito sa tabi ng school? Nagulat si Suksinyu. Napakunot ang noo ko sa narinig kong iniisip niya. Huminto kami. Wag mong sabihin hindi kita binalaan. Umiti ang lalaki sa itim. Naglabas ng black smoke. Estudyante ng Dadi Academy. Dalawang option lang sa inyo. Sumama sa amin. Oh. Gagawin ko. Pagkasabi niya, sumabog lahat ng monster aura mula sa lalaki sa itim. Agad kong ginamit ang Thunder Rage Armor. Aura ng East level power. Panibagong feast na naman. May kakaibang tawa ang lalaki sa itim. Nagpakawala ng malupit na monster face at umatake sa akin. Naging seryoso si Suksinyu. Nakakainis, pagod pa siya. Di pa magamit ang skill. Nakabantay ako gamit ang Thunder Rage Armor. Sumigaw si Suksinyu sa akin. Kuya Xiaogo, mag-ingat. Kaya niyang kainin ang Thunder Armor mo. Pero di naman nasaktan ng Monster Aura. Unti-unting pumasok sa Thunder Rage Armor. Nagulat ako. Agad kong inalis ang Thunder Rage Armor. Nag-transform sa Spirit Form. Sinubukang umiwas sa atake. Mas lalong na-excite ang lalaki sa itim. Inatake ako gamit ang Spirit Form. Ang mga monster sa area ng Calamity ay maiso attack. Hindi pwedeng gamitin ang Energy Conversion laban sa kanya. Nagbabala si Suksinyu. Pero lumapat na ang monster face sa akin. Namuti sa takot ang mukha ni Suksinyu. Biglang sumiklab ng liwanag ng Energy Ascension sa paligid ko. Napatras agad ang lalaki sa itim. Tumaas ang kumpiyansa ko. Lumipad ang Spirit Spark. Tinamaan ang monster face. Mas malakas pa ang epekto kaysa dati. Pwede bang Energy Ascension ang natural na kontra sa Soul Monsters? Soul Form Monsters pala ang kalaban ng Energy Ascension. Napamangha ako. Di na ako nagdalawang isip. Nagpakawala ulit ng Spirit Spark. Agad nasunog at nawala ang monster face. Tumakbo ang lalaki sa itim. Ngayon naman, ikaw na. Malaki akong umiti. Nagpakawala ng Energy Storm. Binalot ng napakalaking Soul Energy ang storm. Inatake ang lalaki sa itim. Sa matinding puwersa, unti-unting nainom siya ng Energy Storm. Wag, mahirap hanapin tong katawan ko. Desperadong sigaw. Naging abo siya sa loob ng isang segundo. Energy Ascension Power. Talagang kontra ito sa monsters. Masaya akong tinitigan ang pangyayari. Nagmadaling
Muling lumapit si Suksinyo at nagtanong, Kuya Xiaogo, okay ka lang ba? Ayos lang, dapat magmadali tayo pabalik sa school. Report natin ang nangyari. Sinagot ko si Suksinyo at tumango siya. Sabay kaming umalis sa isang building sa tabi. May lalaking din may monster aura. Pinagmasdan kami. Sumigaw siya. Sa susunod na segundo, may ilang taong may monster aura ang lumitaw. Ang estudyante kanina ang sagabal sa misyon na ito. Mamaya gabi, tapusin natin siya. Huwag gisingin ang high-level awakener sa academy. Lalo na si Jiang Han. Pagbalik sa school, agad kaming lumapit kay Jiang Han ni Suksinyo. Ikukwento namin lahat ng nangyari. Mukhang di mo talaga napatumba ang monster. Ang pinatay mo ay tao lang na sinapian niya. Naging seryoso ang mukha ni Jiang Han. Napaisip siya, kung pera, next year mapupunta sa kamay ng trader. Walang monster invasion sa panahon na iyon. Ano kaya ang nangyayari? Kahit di mapatay ang tunay na katawan. Sa loob ng ilang panahon, di na siya magulo. Tinanong ko si Jiang Han, nag-isip siya. Base sa kwento mo, high-level monster siya. Mahina ang sinapian na katawan. Di nagagamit ang buong lakas. Kaya mo siya napatumba. Ibig sabihin, may iba pang sinapian niya na nagtatago sa Imperial City. Napahinga ako ng malalim. Napakunot ang noo ni Jiang Han. Pinatay mo ang sinapian na target. Naapektuhan ang plano nila. Malaki na ang posibilidad na binabantayan kanila. Sir, protektahan mo ako. Agad akong humingi ng tulong kay Jiang Han. Umiti si Jiang Han. Ikaw na ang magpakita para maakit sila. Magkukubli ako para protektahan ka. Pag lumabas sila, sabay-sabay natin silang tapusin. Sir, protektahan mo talaga ako. Nangangatog akong sumang-ayon. Dahan-dahang lumalim ang gabi. Naglalakad-lakad ako sa school ng naka-headset. Matagal na akong nag-ikot pero wala pa ring halimaw. May aura ng demonyo rito, pero masyadong tago. Mukhang takot silang maalarma ang mga high-level awakener. Hindi sila maka-attack rito sa school. Sabi ni Jiang Han sa headset. Nilabas ko ang phone ko at nag-type ng sagot. Anong gagawin natin? Lumabas ka ng school at pumunta sa liblib na lugar. Mas mabuti kung walang mga kamera. Bumuntong hininga si Jiang Han. Pinagpawisan ako ng malapot. Nag-reply ako, pakiramdam ko pinapahamak mo ko. Lagi akong nakikipag-usap kay Jiang Han sa phone. Kahit kailan ay hindi ko narinig ang iniisip niya. Kahit parang hindi siya maaasahan minsan. Lumabas pa rin ako ng school at nagsimulang maglakad sa liblib na lugar. May nakatingin sa iyo, sabi ni Jiang Han sa headset. Nagtapi ako at nagtanong, nahuli na ba ang sinasabi mong malaking isda? Wala pa ang malaking isda sa ngayon. Sila ang Imperial Awakening Squad. Mukhang nalaman na nila ang nangyari ngayong araw. Sinusundan kanila para lumabas ang mga demonyo. Bakit lahat sila ginagawa akong paing? Wala akong masabi. Maghanda ka sa laban anumang oras. Hindi na sila makapaghintay. Ang maliliit na isda, ikaw na ang bahala. Tutulungan kita pag lumitaw na ang malaking isda. Good luck sa iyo. Pagkatapos kong marinig ang voice message, may lumitaw na mga kakaibang aura ng demonyo at mabilis silang sumugod sa akin. Eksaktong wala akong mapagbuhusan ng inis ko. Ang nagbabagang apoy ng espiritu ay naghiwalay at sumugod sa pinagmumulan ng mga aura ng demonyo. Nang tumama ang apoy sa mga demonyo, agad silang natupok lahat. Itatanong ko sana kay Jiang Han kung kailan lalabas ang malaking isda. Isang nakapangingilabot na aura ng demonyo ang biglang sumalubong sa akin. Basura talaga ang mga alagad na demonyong ito. Kahit isang level 16 na mahinang awakener, hindi nyo pa rin matalo. Sa dulo ng kalsada, isang lalaking nakaitim na may madilim na aura. Kamukhang kamukha siya ng lalaki kanina. Pero matinding takot ang nararamdaman ko. Lumabas na ang malaking isda. Nasaan ka na? Nang makitang hindi lumalabas si Jiang Han, nagpadala agad ako ng voice message. Si Jiang Han na laging mabilis sumagot ay tahimik ngayon. Biglang tumindi ang kaba ko. Naglabas na nakatatakot na mukha ng multo ang lalaki. Sa bawat katawang sinasapian na pinapasok namin, malaking sakripisyo ang kailangan. Ang pinakamahinang katawan kaninang umaga, pinatay mo agad bago pa makakilos. Agad kong ginamit ang espiritual na unos. Ang espiritual na unos na mas pinalakas pa, ay bumangga sa mukha ng multo. Kahit na malakas ang lakas espiritu laban sa demonyo, dahil sa sobrang layo ng aming level, masyadong mahina pa rin ang espiritual na unos. Maya-maya ay winasak na ng multo ang unos. Lalapain ko ng buo ang iyong kaluluwa at katawan. Mas mapapalapit na sa tagumpay ang dakilang plano. Nagdilim ang paningin ko, hindi pa rin nagpapakita si Jiang Han. Nagpa siya akong gamitin ang lilang kidlat, pero biglang naputol ang pag-atake ko. Umanla ng mga talulot ng bulaklak sa buong kalsada. Nabutas at naglaho ang multo dahil sa mga talulot. Isang bulong ang narinig ko sa aking tenga. Tapos na ang iyong tungkulin. Maaaring madamay ang mga inosente sa forbidden spell. Ang mga talulot ay parang ulan na dumapo sa akin. Pumasok ang mga talulot sa aking katawan. Sa isang saglit, bumalik ang lahat ng lakas ko. Habang ang lalaking nakaitim ay sumabog sa gitna ng mga bulaklak. Isang magandang babae ang lumitaw kasabay ng mga talulot. Junior Xiaogo, salamat sa pagiging paing mo ngayong gabi. Matagal ko nang sinusundan ang demonyong ito. Sa wakas ay nahuli rin natin siya. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Mapagmatsyag akong tumingin sa kanya. Umiti siya at nagsabing, ako si Huayufei. Isang taon na ang nakalipas mula nang graduate ako sa Earth Academy. Ngayon ay nasa Imperial Awakening Squad na ako. Bilang team leader ng ikalimang pangkat. Sikat ka na ngayon, alam mo ba? Salamat sa pagliligtas sa akin, senior. Naalala ko ang sinabi ni Jiang Han. Nabawasan ang hinala ko kay Huayufei. Umiti ng matamis si Huayufei. Pinigilan ng kita sa paggamit ng forbidden skill. At isinabay na rin ang pagtapos sa demonyong ito. Gaya ba ni Sir Jiang Han ang forbidden skill mo? Matalino talaga si Senior Hua. Pero napigilan niyo ang forbidden skill ko. Wala akong kakayahang pigilan ang ganoong skill. Gumamit ako ng isang napakalakas na para lamang mapigilan ka. Tawa ni Huayufei. Pinuri ko ng husto ang lakas ni Huayufei. Bigla siyang umubo ng dugo. Senior Hua, anong nangyari? Agad akong lumapit para alalayan siya. Nagpaliwanag si Huayufei. Masyadong nakakapinsala sa katawan ang paggamit ng lakas. Nagdulot ito ng matinding side effect. Kailangan ko lang magpahinga at ayos na ko. Pasensya na, senior. May base ba ang squad niyo rito sa malapit? Ihahatid na kita pabalik. Agad akong humingi ng paumanhin. Ngumiti si Huayufei at nagsabi, nagkamali ako ng tansya sa sitwasyon. Napilitan ka tuloy gamitin ang forbidden skill. Ay sisend ko na sa iyo ang lokasyon. Nilabas ni Huayufei ang kanyang phone at iniabot ito sa akin matapos iset
ang lokasyon. Kinuha ko ang phone. Ihahatid ko na sana siya ng biglang. Dahan-dahang tumayo ang lalaking nakaitim. Hindi kayo makakaalis ngayong araw. Paano nangyari to? Hindi ka pa rin patay? Nag-iba ang tingin ni Hua Yufei. Tumawa ng malakas ang lalaki. Pareho tayong level 80 ng katawang ito. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo ako mapapatay ng ganoon kadali. Salamat dahil pinigilan mo ang forbidden spell. Kundi ay naglaho na sana ako kanina pa. Muling lumitaw ang nakatatakot na multo. Umalis ka na, wag mo na akong intindihin. Bumalik ka sa school at hanapin si Sir Jiang Han. Mahinang sabi ni Hua Yufei sa akin. Gusto ko sanang tulungan tayo ni Jiang Han. Kaso wala pa rin siyang sagot. Hindi ako natatakot sa kanya. Sugatan na ang lalaking nakaitim ngayon. Huling hininga na lang niya ito. Baka tumalab na ang lakas ng kaluluwa ko. Agad kong ginamit ang espiritual na unos. Kahit espesyal pa ang lakas ng kaluluwa mo. Level 16 na ka lang na awakener. Hindi mo ako matatalo. Tumawa ang lalaking nakaitim. Pagkatapos ay sumugod ang multo sa akin. Biglang napatigil ang lalaking nakaitim. Madaling winasak ng espiritual na unos ang multo. At sumugod ito sa kanya. Bakit ganito ito kalakas? Hindi pa pwedeng mamatay ang katawang ito. May mahalaga pa akong mission. Pagkatapos, sa gitna ng hiyaw, naglaho ang lalaking nakaitim. Sobrang lakas pala ng kaluluwa niya. Gulat na gulat si Hua Yufei. Pagkatapos ay muli siyang umubo ng dugo. Ihahatid na kita, senior. Agad ko siyang inalayan. Tumango si Hua Yufei. Inalalayan ko siya papunta sa lokasyon. Pagkatapos ihatid si Hua Yufei. Binuksan ko ang phone ko. Nag-alinlangan muna ako bago nag-message kay Jiang Han. Sabi mo ubusin natin ang mga demonyo, nasaan ka? Agad sumagot si Jiang Han gamit ang voice message. Bata, hindi ka naman namatay, di ba? Lalo akong nakasiguro. Naalala ni Jiang Han ang nakaraan, kaya hinayaan niya lang ako. Dahil sa inis, hindi na ako sumagot sa kanya. Bumalik ako sa dorm at natulog. Samantala, sa kabilang dulo, nakatayo si Jiang Han sa isang madilim na lagusan. May smart lock system ang pinto nito. Nang masigurong ligtas ako, sinundan ni Jiang Han ang aura hanggang dito. Face recognition failed. Intruder detected. Nagpalabas si Jiang Han ng lilang kidlat at agad winasak ang pinto. Sabi ko ubusin ko kayo. Tutuparin ko ang sinabi ko. Ang mga pinunong demonyo ay nakatingin sa monitor. Bakit siya ang nandito? Kahit magsanib puwersa pa ang tunay naming anyo, hindi pa rin namin siya matatalo. May mahalagang mission pa ang mga katawang ito. Tumakas na tayo. Tumingin si Jiang Han sa kamera na may malamig na tingin. Agad sinira ng kidlat ang lahat ng kamera. Bago pa sila makapag-isip ng plano, sumabog na ang pinto ng main hall. Lumabas ang mga sinag ng lilang kidlat at tinamaan lahat ng mga demonyo. Pumasok si Jiang Han sa huling silid at nangalap ng impormasyon. Gusto nilang pasukin ang Demon Tomb sa ilalim ng lungsod. Pero sa nakaraang buhay, walang nangyari sa Demon Tomb. Mukhang epekto ito ng muling pagkabuhay. Kailangan nang maghanda sa pagbubukas ng Demon Tomb. Pagkatapos ay tumalikod na at umalis si Jiang Han. Kinabukasan sa Thunder Training Field, pumasok ako na may itim sa ilalim ng mga mata. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Biro ni Jiang Han, subukan mo kayang maging pain. Tapos ikaw lahat ang tatapos, tignan natin. Walang gana akong sumagot. Kumunot ang noo ni Jiang Han. Tinanong mo kung galit ako. Kagabi nakita kong malubhang nasugatan ang halimaw. Umalis ako dahil kaya mo namang mag-isa. Ako mismo ang sumira sa base ng halimaw. Galit ka pa rin sa akin. Si Jiang Han ay napamura sa isip. Nagulat ako nang marinig ang iniisip mo. Saglit lang, ipinaliwanag ni Jiang Han ang dahilan. Nagkunwari akong walang alam at patuloy na nakinig. Sa huli, umiti ako at sinabing hindi ako galit. Sir, kulang lang talaga ako sa pahinga. Hanggang dito muna ang usapan natin. Simulan na natin ang special training ngayon. Matagal akong tinitigan ni Jiang Han. Pagkatapos nagsalita siya, hindi pa ako ready. May bahagi ng kaluluwa ko ang nahila palabas. Sunod-sunod na kidlat ang biglang bumagsak mula sa langit. Kinagat ko ang labi at tiniis ang sakit. Lumipas ang oras, nararamdaman kong dahan-dahan nag-ipon ang kaluluwa sa gitna. Parang may gustong lampasan. Biglang sumiklab ang pakiramdam ng pagkaunawa. Agad akong nag-concentrate para intindihin ito. Patuloy ang pag-ipon ng lakas ng kaluluwa sa gitna. Palaging minamasdan ni Jiang Han ang kalagayan ko. Ang lakas ng kaluluwa na nag-ipon ay unti-unting lumiit. Pero mas malakas pa kaysa dati ang taglay nitong lakas. Maya-maya, iminulat ko ang mga mata ko. Nagtaka si Jiang Han. Xiaogo, bata, ano ang bagong skill na natutunan mo ngayon? Ang bagong skill ay soul capture. Nakakaapekto sa isip ng tao. Sinagot ko ng direkta. Nagmuni-muni si Jiang Han saglit. Subukan mong gamitin ang bagong skill mo sa akin. Tumango ako. Nag-release ako ng soul capture. Ang spiritual energy sa paligid ay tumataas. Nabuo ang bola ng liwanag at sumiklab. Sa parehong sandali, biglang nanginig ang katawan ni Jiang Han. Grabe ang kaluluwa attack. Ako ay isang top awakener. Pero nanganganib pa rin akong mabigo bilang star god. Unti-unting nawala ng kulay ang mga mata ni Jiang Han. Nakatayo ako sa lugar. Tinititigan ko ang matamlay niyang mga mata. Tinusok ko siya gamit daliri. Sir, naririnig niyo ba ako? Matapos kumpirmahin na tuluyan siyang nawalan ng malay. Pinagtripan ko siya. Kinuha ko ang phone at pinikturan ang mukha niyang may funny face. Tapos kumuha ng picture. Pagkalipas ng kaunting oras, napatawa ako habang tinitingnan ang photo. Biglang may malakas na boses. Tumunog sa tenga ko. Tapos ka na maglaro? Sir, gising ka na. Nakangiti akong nahihiya. Kumunot ang noo ni Jiang Han. Itong batang ito, sinamantala ang pagkakataon. Ako ang binuli. Kailangan ko yatang palakasin ang kaluluwa ko. Dapat mag-research ng paraan para makatapat. Kung hindi, delikado talaga. Sabi ni Jiang Han na walang gana. Okay na, palampasin ko na. Batang ito, dahil sa lakas ng kaluluwa mo, cancelled na ang previous training. Wala na ang dating training. Sa wakas, wala nang devil training. Sobrang excited ako. Nagtanong si Jiang Han, bakit ka masaya? Mas matindi ang bagong training plan kaysa dati. Sir, mag-isip ka na lang. Hintayin ko na lang ang update mo sa bagong plano. Napatigil ako, biglang tumalikod at nagtangkang tumakas. Naisip na ni Jiang Han ang habang bagong training plan paliligo. Nakangiting hinarang ako ni Jiang Han. Nabigla ako. Paano paliligo? Nakangiti si Jiang Han, paliligo sa Thunder Pool. Sulitin mo ito, mahaba pa ang klase ngayong umaga. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Jiang Han ang kamay. Ginawa ang Thunder Pool gamit Thunder Energy. Hindi na ako pinagsalita. Diretsong itinapon ako sa pool. Halos mawalan ako ng malay sa kuryente. Nag-release agad ako ng Furious Lightning Armor. Pero ilang segundo lang, wasak agad ang armor. Sa tuwing masisira ang armor, ginigamit
i-gather ko ulit ito. Nakakatulong ito pang bawas ng pressure. Masaya si Jayang Han na nanonood. Batang ito, magaling ang comprehension. Hindi pa kita tinuturuan, alam mo na agad. Lumipas ang bawat segundo. Napansin ko, mas tumagal ang paggamit ng Furious Lightning Armor. Lumakas din ang katawan dahil sa kidlat. Habang nasasanay ako sa Thunderpool, naririnig ko ang bulong ni Jayang Han. Ang bilis mong mag-adjust. Dagdagan ko pa ang palagay ko sa'yo. Sunod, nahila ang kaluluwa ko palabas ng katawan. Sabay na nilublob sa Thunderpool. Sir, ikaw talaga ay isang demon. Hindi ko napigilang sumigaw. Kalma lang si Jayang Han sa tabi. Ngayon, ang training ay triple effect ng dating training. Sige, laban lang. Sa mga sumunod na oras, walang tigil ang sigaw ng sakit. Hindi ko na kinaya ang Thunder Power. Agad kong ni-release ang Thunder Rage. Pero ang bilis at attack, wala pa ring epekto sa panlaban. Nag-release din ako ng Spiritual Conversion kahit wala ring epekto. Sinubukan ko ulit ang Thunder Wall. Sa pagkakataong ito, kinaya ko ang Thunderpool. Pero ilang segundo lang, wasak ang Thunder Wall. Inulit ko ang proseso. Matapos ang kalahating oras, pagod na ako. Lumapit si Jayang Han sa akin. Tama na siguro, pwede ka nang lumabas. Sa oras na ito, nararamdaman kong malaki ang improvement ng katawan ko. Napaisip ako kung paano tumagal pa. Ayaw kong lumabas. Kumunot ang noo ni Jayang Han at nag-isip. Hindi kaya galit siya sa akin. Kung hindi, itapon ko siya ulit sa Thunderpool. Ginagawa ko ito para palakasin ka. Abot na sa limit. Kung magpapakatagal pa, masasaktan ka. Sumigaw siya. Bata, lumabas ka. Masasaktan ka talaga pag tumagal pa. Hindi pa rin ako gumalaw. Inisip ni Jayang Han na tanggalin ang Thunderpool. Biglang nakita niyang nagliwanag ang katawan ko. Dahan-dahang naging mekanikal. Lumakas ng husto ang katawan ko. Paano niya nagawa ito? Nabigla si Jayang Han. Sinuri ko ang katawan ko. Nagulat akong natuwa. Nakakabawi ang mekanikal na katawan sa Thunderpool. Pero halos walang improvement sa mechanical ascension power. Di ko kayang tagalan sa pool. Pagkalipas ng ilang minuto, balik sa normal ang katawan ko. Inulit ko ulit ang proseso. Hindi na pumigil si Jayang Han. Hindi na kayang gamitin ang mechanized body. Nang lumabas ang totoong katawan ko, tinanggal ni Jayang Han ang Thunderpool. Sobrang ganda ng training ngayon. Paano mo natutunan ang skill ng steel na katawan? Tinanong niya ako nang makita na wala akong injury. Kasabay ng spiritual conversion ko natutunan. Di ko lang nagamit dati. Sinubukan ko ngayon. Hindi ko akalaing pwedeng magpalakas ang Thunderpool sa mechanical skill. Sinagot ko siya. Medyo duda si Jayang Han. Kaya pala. Magpahinga ka na muna. Mas grabe ang training ngayon. Tumango ako. Agad akong umalis. Sa susunod na 2 umaga, patuloy akong nag-training sa Thunderpool. Sanay na ako sa Thunderpool ngayon. Sabi ni Jayang Han sa akin. Susunod, direkta na sa phase 2 ng Thunderpool training. Si Xiao Go masaya pa ring naliligo sa Thunderpool. Biglang narinig ko ang sinabi ni Jayang Han. Nagulat akong sobrang kinabahan. Meron pa palang second phase. Sa second phase, may dagdag na Thunder Strike at doble ang lakas ng Thunder at Thunderpool. Umiti si Jayang Han. Pagkatapos ng birong iyon, itinapon ako sa lawa ng kidlat. Hindi tayo tapos. Nagmumura ako. Agad akong nagpalabas ng katawan ng makina. Binali ang armor ng kidlat at ang lance ng kidlat. Nagpapatuloy ang espesyal na training. Maraming sigaw ng sakit. Si Jayang Han ay nag-isip habang hawak ang baba. Mas mabilis na ang pag-adjust ko ngayon. Ilang araw pa, pwede nang buksan ang ikatlong, pati ang ika-4 na yugto ng kidlat na paghugas. Kailan matatapos ang hirap na to? Naririnig ko ang sarili kong lungkot habang sumisigaw ng sakit. Natapos ang special training. Tapos na ang training ngayon. Sa susunod na 3 araw hindi ka muna kailangan bumili. Umiti si Jayang Han habang nagsalita. Nagulat ako sa sinabi niya. 3 araw hindi kailangang magklase. Matagal ka nang sumailalim sa matinding training. Bibigyan kita ng 3 araw na bakasyon. Ipinaliwanag ni Jayang Han. Babalik muna ako sa palasyo ng Rayos. Tatanungin tungkol sa seal ng Magic Wood at sa invasion ng monsters sa Imperial City. Para makapaghanda na. Napabuntong hininga si Jayang Han. Nagtaka ako sa isip ko. Ano ba ang seal ng Magic Wood? Sabi ko ng masaya. Salamat, teacher, sa bakasyon ko ng 3 araw. Magpapahinga ako ng mabuti. Umalis ako sa training ground. Paglabas sa training ground, lumapit sa akin si Suxinyu. Kuya Go, tapos na ba ang training? May magandang balita si Suxinyu para sa'yo. Binigyan ako ni Teacher Jayang Han ng 3 araw na bakasyon. Masaya akong nagkwento. Natuwa si Suxinyu sa balita. Ang galing. Sa panahon na ito, magbubukas ang Yellow Secret Realm sa mga kalapit na lungsod. Pwede nating dalhin si Kuya Go kasama ang Ice Crystal sa Secret Realm. Malaking tulong ito sa aking talento. Noong nakaraan, hindi ko nakuha dahil naghanap ako ng paraan para maayos ang aking kaluluwa. Ngayon, hindi ko na palalampasin. Nagplano si Suxinyu sa isip niya, tapos kinausap ako. Bukas punta tayo sa Ancient City ng Lingnan. CJ. Agad akong pumayag, dumidilim na ang gabi. Pumunta kami ni Chuyon Fei sa isang restaurant. Bakit di mo ako sinabihan sa lakad mo? Ako na ang magbabayad dito. Pinagmalaki ni Chuyon Fei. Umiti ako. Bigla ang plano lang. Nagring ang cellphone. May message si Feng Lan. Kuya Go, rematch tayo ulit. Babalik kami ni Suxinyu sa ibang lugar. Di ako pwede. Nagreply ako sa message. Inis si Feng Lan sa dorm. Lagi niyang inaaya si Go para sa rematch. Pero lagi akong tumatanggi. Ayos na rin. Gamitin ko ang panahon para hanapin ang pagkakataon noong nakaraan. Pinatay ko ang cellphone sa restaurant. Hindi ko na pinansin si Chuyon Fei sa chismis. Biglang itinuro niya ang pinto. Hindi ba yan ang upper class woman na ilang beses kang inaya? Tiningnan ko ang pinto. Dumating si Wang Jian at Wang Yanran. Umupo sila malapit sa amin. Nagulat ako. Biglang may narinig akong isip. Bakit parang si Go ang likod ng taong iyon? Sinabihan ko agad si Chuyon Fei na yumuko para di makita. Sayang, huli na. Narinig ko ulit ang isip. Hindi ba yan ang roommate ni Go? Tama, si Go iyon ang pasaway. Ngayon tututukan kita. Tingnan natin kung paano ka tatakas. Wala na akong gana kumain. Gusto ko sanang tumakas sa kalagitnaan. Pero tutok na tutok si Wang Yanran sa akin. Lumilipas ang oras. Lalo akong kinakabahan. Walang bahala, bahala na. Sinulyapan ko si Chuyon Fei. Lakarin tayo ng patagilid. Huwag magpahalata kay Wang Yanran at Wang Jian.
Nagtataka si Chu Yunfei, pero sumunod pa rin siya sa akin. Hindi naman napansin ni Wang Jian. Pero iba si Wang Yanran. Kailangan ko nang umalis, may urgent akong aasikasuhin. Di na naghintay si Wang Jian, hinabol ako ni Wang Yanran. Paglabas, hinila ko si Chu Yunfei, tumakbo kami. Huminto kami sa may pintuan ng subway. Hindi naman masama ang pagbugbog sa future bayaw. Ipaliwanag mo na lang kay Wang Yanran. Sigurado namang maayos yan. Hingal na hingal si Chu Yunfei. Tinamad akong magpaliwanag kay Chu Yunfei. Sakay tayo ng subway balik sa school. Hinila ko si Chu Yunfei papasok sa subway. Sa likod ng koridor, nagkasalubong kami ni Wang Yanran. Nagkatitigan kami ni Wang Yanran. Tumakbo ako agad. Nagulat si Wang Yanran, pero hinabol niya ako agad. Si Chu Yunfei na iwang tulala. Kuya Go, swertehin mo na lang. Hindi nagtagal, naabutan ako ni Wang Yanran. Bakit ka tumatakbo pag nakita mo ako, Little Junior? Hindi naman kita kakainin. May trauma ako sa last rematch natin. Pwede ba akong bumalik sa school? Pawis na pawis ako sa takot. Umiti si Wang Yanran. Bihira tayong magkita sa labas. Destiny 2. Huwag agad umuwi. Dito lang sa area na to. Hanap tayo ng tahimik na lugar, tapusin kita. Sa isip ni Wang Yanran, puno ng galit. Huminga ako ng malalim. Buti na lang ipinahiram ni Jiang Han ang forbidden skill sa akin bago umalis. At, ang kinopya ko ngayon ay ang single target Purple Thunder. Hindi ako magpapatalo lang. Yumakap ako kay Wang Yanran. Saan tayo pupunta, upper class woman? May cake shop dito. Madalas akong pumunta. Masarap, tara doon. Pigil ni Wang Yanran ang galit. Umiti ako. Sige, ikaw na ang mag-guide, upper class woman. Malapit na sa tahimik na alley. Kapag walang tao, sunugin ko siya. Nagkunwari si Wang Yanran na naglalakad kasama ako. Kalma lang ako dahil sa forbidden skill. Habang palapit sa alley, mas mahirap kontrolin ang galit ni Wang Yanran. Nagsisimula siyang manginig. Nakarating kami sa alley. Natipon ng kamay ni Wang Yanran ang apoy. Sa sandali, may apoy sa kanyang kamay. Agad akong naghanda ng Purple Thunder Magic. Biglang may lalaking may kamera. Naglalakad papasok na may bisikleta. Dito tayo magkamping ngayon. Bukas tayo alis ulit. Bakit may couple dito? Mukhang cycling blogger ang lalaki. Nakita ni Wang Yanran ang kamera. Agad niyang pinatay ang apoy sa kamay. Nakakainis, lagi nasisira ang plano ko. Huminga ako ng malalim at mumiti. Upper class woman, anong meron sa kamay mo? Junior, regalo ko sa'yo tong fireworks. Embarrassed si Wang Yanran, pilit ngumiti. Ang apoy na iyon naging maganda at colorful na fireworks. Salamat po, upper class woman. Tumawa ako ng malakas. Paglabas sa alley, hindi na kami dumaan sa tahimik na lugar. Nakadaong na kami sa cake shop. Upper class woman Yanran. Dito ba to? Ang bango ng amoy. Napangiti na lang si Wang Yanran, walang magawa. Pumasok kami sa shop. Umiti ang boss at tinanong si Imeth Wang. Ikaw na naman, boyfriend mo ba yan? Junior ko lang siya. Nag-explain agad si Wang Yanran. Kumuha lang kami ng cake. Naghintay kami sa counter. Biglang, may nakita akong black na usok sa shelf. Binantayan kong mabuti. Nawala agad ang usok. Nakunot ang noo ko. Ginamit ko agad ang spiritual power. Nagulat ako pagkatapos ng ilang sandali. Sa pag-inspect, ang buong cake shop ay puno ng magic energy. Ang magic ay galing sa boss ng cake shop. Nilakasan ko ang spiritual power ko. Nagpatuloy ang inspeksyon. Biglang, nagwala ang magic power. Naging web ang cake shop. Lumabas ang boss bilang evil fire spirit orb. Masarap na direct fire attribute soul ng tao. Hindi ko inaasahan, may kasamang is ability na tao pa siya. Dahil sa marami niyang magic cake. Panahon na para mag-collect. Tumingin ako sa counter. Ang dating cake puno na ng blue magic energy. Junior Go, ikaw. Napansin ni Wang Yanran at hinila ako. Hinila ko agad siya paalis. Upper class woman, bilisan mo. Hindi pa nakaka-react si Wang Yanran. Nag-transform na ang boss bilang evil fire spirit orb. Huwag kayong umalis, laro muna tayo. Naging stone wall ang pinto. Ang dami mong kinain na cake. Panahon nang magbayad. Pagkatapos ng sinabi niya, nagliwanag ng blue fire si Wang Yanran. Naging sobrang seryoso ang mukha niya. Hindi ba ito ang maladyos na apoy na perlas ni Mumu? May oras pa bago magbukas ang Mumu. Bakit lumitaw ang ganitong nilalang dito? Hindi pa ako naging Diyos. Halos imposibleng talunin ang maladyos na halimaw. Maladyos na halimaw. Ibig sabihin, tanging mga gising na antas Diyos ang makakalaban dito. Narinig niya ang iniisip ko. Bigla akong pinagpawisan ng malamig. Napatingin si Wang Yanran kay Ghostfire Orbi habang nakakagatlabi. Ano ang nilagay mo sa cake? Kaunti lang ng apoy na enerhiya ko. Masusunog ka mula sa loob palabas. Magiging lakas kita. Tumawa ng nakakatakot ang Ghostfire Orbi habang nagsasalita. Bumaril siya kay Wang Yanran ang tatlong apoy na bola. Bigyan mo ko ng oras. Kaya kong higupin ang apoy na lakas. Pero wala ng oras. Mamamatay na ba talaga ako dito? Hindi makakilos si Wang Yanran dahil sa nagbabagang enerhiya. Pagkarinig nito, agarang kinuha ko si Wang Yanran at umiwas sa atake. Mabilis na naabsorb ni Yanran Sr. ang apoy na enerhiya. Ako na ang bahala sa kanya. Pagkatapos, ibinaba ko si Wang Yanran sa tabi. Ako na ang sumugod kay Ghostfire Orb. Wala nang pag-aalinlangan ang isang adult. Sinimulan kong higupin ang apoy na enerhiya. Inilunsad ko ang Thunderstorm. Walang epekto kahit tinamaan si Ghostfire Orb. Nakalimutan ko pala, may isang maliit na insekto pa pala rito. Humiyaw ng kakaiba si Ghostfire Orb. Sa susunod na saglit, naglabas siya ng Ghostfire mula sa tiyan niya. Ang mukha ng apoy ay direktang umaatake sa kaluluwa. Kapag tumitig ka sa anino, mawawala ang konsentrasyon mo. Walang lakas labanan. Pinapanood ni Wang Yanran ang laban ko. Direct ako nang tinitigan ang ghostly shade. Kung gusto mong mamatay, sige. Tutulungan kitang matapos ka na. Humiyaw ng malakas si Ghostfire Orb. Mabilis siyang dumiretso sa akin. Naglabas ako ng liwanag ng enerhiya palibot sa katawan ko. Tumalsik ang lightning soul spark. Direktang tumama kay Ghostfire Orb. Lumalabas pa lang soul attack ito. Hindi ba't lightning type awaken ka? Humiyaw si Ghostfire Orb sa sakit. Tumawa siya ng masama. Pinasabog ang lightning soul spark. Napakaingat ko, nadali mo ako. Pero sa lakas mo pa lang na ganyan, imposibleng matalo mo ako. Ginamit ko ang Thunder Rampage. Sinubukan kong gumalaw ng mabilis para guluhin siya. Pero biglang napalibutan ng mga sapot. Nag-thunderstomp ulit ako. Pero sobrang laki ng agwat ng lakas. Hindi ko talaga mawasak ang mga sapot. Sa oras na mababalutan na ako ng mga sapot, isang tunog ng phoenix ang umalinggaw. Kasabay ang mainit na yellow rock magma. Tinupok lahat ng sapot. Si Wang Yanran ay napalibutan ng dilaw na apoy. Hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Bakit hindi siya namatay sa apoy ko? Kinain mo pala ang apoy na enerhiya ko. At napigilan mo pa ito. Napailing si Wang Yanran ng malamig. Lumalaganap ang asul na apoy sa paligid niya. Inipit ni Wang Yanran ang mga kamay niya. Hindi na nagsayang ng oras. Nag-anyo ng lotus ang apoy na enerhiya. Lalong lumalakas
malakas ang kapangyarihan. Sandali lang tapos na ang pagbuo. Pinaputok kay Ghost Fire Orb. Kinakabahan si Wang Yanran habang nakatingin sa unahan. Pagka-release ng apoy na nakuha ko, pareho ang lakas nito sa orihinal. Dapat dito na siya mamatay. Kung hindi mamatay sa atake kong to, wala na akong magagawa. Sobrang kakaiba ng katawan ni Wang Yanran. Pwede palang mamatay si Ghost Fire Soul sa Fire Lotus. Habang full defense si Ghost Fire Orb, ginamit ko ulit ang Soul Spark. Sa parehong sandali, nasaktan si Ghost Fire Orb at na-distract. Naging mahina ang depensa niya. Ang manyak na to, magaling sumabay ng timing. Napangiti si Wang Yanran sa nakita. Sa humihinang depensa, kumpiyansa akong tapusin si Ghost Fire Orb. Pero nagulat ako, bumawi si Ghost Fire Orb. Nabuo ulit ang depensa niya. Nakunot ang noo ni Wang Yanran. Agarang gumamit ako ng Soul Storm. Handa na ngayon si Ghost Fire Orb. Madali niyang na-block ang Energy Storm. Hindi mo na ako kaya. Sumunod, ikaw na bahala, senior. Sumigaw ako ng malakas habang hingal. Lumakas ang tingin ko. Inilunsad ko ang Soul Strike kay Ghost Fire Orb. Biglang nagwakas ang apoy at depensa. Nawala ng ulirat si Ghost Fire Orb. Naitama ng perpekto ang Fire Lotus. Agad na naging abo si Ghost Fire Orb. Humiga ako sa lupa na pagod. Senior, pugi ba ako? Sakto lang. Sumagot si Wang Yanran ng walang gana. Napatawa ako saglit. Nagtanong ako, natalo na natin ang halimaw. Bakit nandito pa rin ang Spider Web Cave? Kinabahan si Wang Yanran sa loob niya. Hindi pa pala namatay ang Ghost Fire Orb. Hanggat hindi putol ang kanyang apoy, babalik at babalik siya. Takot akong tumayo agad. Nagsimulang bumuo ulit ang apoy na enerhiya sa tabi. Mukhang madami ding alam ang insekto na to. Pero dito na magtatapos ang buhay nyo. Dahan-dahang bumubuo ng 3 apoy na bola. Nagmadali akong magtanong, Senior, may depensa ka pa ba? Isang Yellow Rock Shield na lang. Pero kaya lang niyang eye block ang isang close attack. Pero maladyo si Ghost Fire Orb. Desperadong sabi ni Wang Yanran. Buti na lang hindi ko ginamit ang Forbidden Spell kanina. Agarang ginamit ko ang Divine Hand. Kinopya ko ang Yellow Rock Shield. Huwag mawala ng pag-asa. Sabay natin gamitin. Baka kayanin pa natin. Napatahimik ko si Wang Yanran. Gumamit siya ng Yellow Rock Shield nang di namamalayan. Sa huli na alala niya. Nagreklamo siya sa isipan niya. Yellow Rock Shield ay skill ng Divine Domain. Ngunit hindi ko kayang gamitin ang totoong lakas nito ngayon. Maximum kaya niya harangin ang isang Forbidden Spell. Kahit may 100 akong ganitong shield. Walang silbi. Habang papalapit ang mga bola ng apoy. Maingat na pumikit si Wang Yanran. Nang mabangga ang apoy sa shield, naglaho ito. Na-block ni Senior. May pag-asa pa tayong buhay. Masaya akong sumigaw. Narinig ni Wang Yanran ito. Hindi makapaniwalang dumilat siya. Paano nangyari ito? Nagka-crack lang ang Yellow Rock Shield. Pero hindi agad nabasag. Bigla kong naalala ang Forbidden Spell ni Jiang Han. Bakit parang mahina ang kasanayan ni Ghost Fire Orb? Malayo sa lakas ni Jiang Han. Sandaling nag-isip ako. Tinukso ko si Ghost Fire Orb. Mahina ang skills mo. Kung hindi lang ako napilit lumabas sa mumu, 80 na lang ang level ko. Patay na sana kayo. Umirap si Ghost Fire Orb. Nakuha ko ang sagot. Napangiti ako. Ako na ang bahala susunod, Senior. Biglang napuno ng mga kidlat ang paligid. Naramdaman ni Ghost Fire Orb ang lakas. Nagsimula siyang manginig. Si Wang Yanran ay nakaramdam din ng kidlat na kapangyarihan. Forbidden Spell ba yun ng kidlat? Fully charged na. Napangisi ako kay Ghost Fire Orb. Akala ko totoong maladyos ka. Yun pala level 80 ka lang. Kung hindi pa, matagal na kitang winasa. Purple Thunder Domain, Unleashed. Lumilitaw ang mga ulap ng kidlat. Bumagsak ang mga purple lightning mula sa langit. Tama ang bawat bagsak. Pagkatapos ng ilang sandali, ang Ghost Face Fire Spirit Bed ay naglaho. Isang pulang Fire Spirit Bed ang lumitaw sa ere. Kinuhanan ko ito. Medyo mainit hawakan ang bagay na ito. Labis na excited si Wang Yanran habang nakatitig sa bed. Malaking tulong ang Fire Spirit Bed sa pagiging Diyos. Junior, go. Pwede ko bang makita yan? Narinig ko, kaya inabot ko ang bed sa kanya. Tinanggap ni Wang Yanran ang bed. Masayang nilaro-laro niya ang bed. May taglay itong Divine Fire Powers. Kung ma-absorb ko ito, baka mapabilis ang pagbangon ng aking dating lakas. Nang marinig ko ang iniisip niya, agad ko siyang pinigilan. Senior, tapos ka na ba tumingin? Balik mo na sa akin kung tapos ka na. Inabot ni Wang Yanran ang bed sa akin nang may pag-aalangan. Umiti akong sinabi, Senior, sabi mo malaki ang tulong ng bed sa pagiging Diyos. Totoo ba ito? Sa totoo lang, nakakatulong lang ito sa Fire Awakeners. Hindi mo ito kayang i-absorb. Pinaliwanag ni Wang Yanran. Medyo nang hinayang ako. Biglang naramdaman ng God's Hand ang bed. Pwedeng, kaya ng God's Hand gamitin at i-copy ang bed. Agad kong ginamit ang God's Hand. Pagkatapos, naghiwalay ang bed sa dalawa. Pareho pa rin ang energy ng bawat bed. Ano nang ginawa mo, Eurosti? Nagulat si Wang Yanran. Natauhan ako mula sa pagkagulat. Sinubukan ko lang kung kayang i-copy ng God's Hand ang bed. Hindi ko inasahan na gumana. Binigyan ko ng isang bed si Wang Yanran. Senior, para sa'yo ito. Hinawakan ni Wang Yanran ang bed. Hindi siya makapaniwala. Muli kong sinuri ang reaksyon ng God's Hand. Nawala ang copy ability. Natira lang ang stealing ability. Nagsimulang mag-isip. Naging seryoso ako. Ginamit ko ang stealing ability. Nagliwanag ang bed. Na-absorb ko ito sa katawan ko. Sumunod, napuno ang katawan ko ng Divine Firepower. Inabsorb mo ba ang bed? Napabuka ang mata ni Wang Yanran. Masaya ako. Mukhang, ano talaga ang God's Hand ability niya? Sinisira nito ang karaniwan sa abilities. Nagtanong si Wang Yanran, may naramdaman ka bang pagbabago sa katawan mo? Sinimulan kong damhin. Wala akong bagong skill na natutunan. Pero parang may bagong skill na pumasok sa isip ko. Sinunggaban ko ang feeling na iyon. Nalugmok ako sa realization. Nagliyab ang apoy sa paligid ko. Ilang sandali, lumabas ang Yellow Rock Divine Shield sa tabi ko. Tuluyan nang na-shock si Wang Yanran. Pero sobrang excited ako. Kapag nag-steal ng elemental crystals, hindi na ubos ang stealing attempts. Pwede pang matutunan ang bagong skill. Pero mahina pa ang power. Hindi ko alam kung lalakas kapag tumaas ang level. Umiti akong sinabi, Senior, alam ko na ang Yellow Rock Divine Shield skill mo. Pero hindi kayang kontrahin ang Forbidden Curse. Ang greedy mo naman. Level 1-0 pa lang, pang Forbidden Curse na. Baka magiging invincible ka na. Nagreklamo ka pa na mahina ang defense. Napangiwi si Wang Yanran. Tinaas niya ang daliri at pinitik ang noo ko. Dahil sa nangyari, nawala ang pagnanais ni Wang Yanran na pumatay. Inalalayan ko si Wang Yanran palabas ng lair. Biglang may lumitaw na grupo ng Awakeners. Kami ang Team 7 ng Imperial Capital Awakened Battle Group. May nakita kaming devil energy fluctuation dito. Sama kayo sa amin. Pakiki-cooperate sa investigation. Ako ang Wang family, anak ng family head. Pwede ba kaming bumalik muna sa academy? Ipinakita ni Wang Yanran ang kanyang identity. Pero pinilit ng grupo na sumama kami. Sige na, Senior. Sasamahan na lang natin sila para magampanan nila ang mission kontra monster. Inako ko ang usapan. Hindi na nagsalita
nagsalita si Wang Yanran. Mabilis kaming nakarating sa Team 7 base. Sinabi lang namin na na-ambush kami. Hindi namin binanggit na napatay ang God level monster. Tinignan ang identities namin. Takot silang magalit ang Wang family. Pinalaya si Wang Yanran. May tanong pa kami kay Go. Pagkatapos tanong, pwede na siyang umalis. Miss Wang, huwag kang mag-alala. Inuutusan ko kayong palayain siya ngayon. Kung hindi, papakialaman ng Wang family. Nanggigil si Wang Yanran. Sa interrogation room ngayon. Go, ayon sa investigation namin, mas malakas sa level 55 ang energy fluctuation sa site. May residue pa ng forbidden skill. Sabihin ang totoo paano kayo nakatakas. Kung hindi ay tatagalan ko. Sinabi ko na lahat ng dapat. Tinulungan ko lang si Wang Yanran. Kaya barilin naming natalo at nalampasan ang monster. Kalma kong sinagot. Nawala ng pasensya ang interrogator at mag-torture na sana. Bumukas ang pinto. Pumasok si Hou Yufei. Na-report ko na ang kaso ni Guo sa itaas. Simula ngayon, si Guo ay under ng Team 5. Walang magawa ang Team 7 kundi palayain siya. Paglabas, nagpasalamat ako kay Hou Yufei. Hindi sapat ang koneksyon ko. Ginamit ko ang titulo mo bilang nag-iisang estudyante ni Teacher Jiang Han. Doon lang sila pumayag na kunin kita. Umiling si Hou Yufei at nagpaliwanag. Dahan-dahan akong tumango. Ganun pala. Sa mga oras na ito, nakikita kong nakikipag-usap si Wang Yanran sa staff. Senior, nakalabas na ako. Go, paano ka nakalabas? Matagal akong nakipag-usap kanina. Hindi ka nila pinapalabas. Nagpakita ng tuwa si Wang Yanran. Lumapit siya sa akin. Umiti akong nagpaliwanag. Salamat, senior. Si Hou Yufei ang nagpalaya sa akin. Nagpasalamat ako kay Hou Yufei. Alam na ni Wang Yanran. Naging curious lang si Hou Yufei kung paano kami nagkakilala. Nagpasalamat si Wang Yanran kay Hou Yufei. Inihatid kami ni Hou Yufei. Mabilis kaming nakabalik sa school. Sa Magic Woods entrance, maraming top awakeners ang nakita. Nandun din si Jiang Han. May mga sekretong usapan ang lahat. Ang Magic Wood ay sumasaklaw sa buong planeta. Dati, parte ito ng Calamity Land. Maraming monsters sa loob. May mga god level monsters pa. Bago matapos ang isang siglo, nagsakripisyo ang mga awakeners. Pinagsil nila ang monsters at sinarado ang daan papunta sa Calamity Land. Nagdagdag sila ng entrance sa Northern Region Ghost Pass at Imperial Capital. Sa ilalim ng Calamity Land, natutulog ang isang god level monster. Nagising ang Thunder Demon King 10 years ago. Nagdulot ng malalang panganib. Ilang taon ang nakalipas, pinatay ni Jiang Han ang Thunder Demon King. Doon siya sumikat. Nag-release ng lightning power si Jiang Han. Sinuri ang Magic Tomb entrance. Napansin ang sira sa entrance. May Devil Fire energy residue sa sira. Isang god level fire monster. Lumabas sa sira ang monster. Sinabi ni Jiang Han sa lahat. Nagulat ang lahat. God monster present. Si Jiang Han lang ang pwedeng makalaban. Huwag mag-alala. Ayos base sa natitirang energy. Malaki ang naging cost ng monster. Ngayon, level 80 lang lakas niya. Ayon sa ancient records ng Thunder Hall, mukhang ghost face fire spirit bed. Agad itong dinagdag ni Jiang Han. Nagkaroon ng discussion ang lahat. Kilala ang bed sa disguise at soul attack. Paano siya mahahanap ngayon? Mag-imbak na lang tayo ng energy sa seal formation. Pansamantalang pataasin muna natin ang sealing power. Pinatigil ni Jiang Han ang discussion. Sumang-ayon ang lahat. Sa tulong ng lahat, na-repair ang seal. Pagkatapos, umalis si Jiang Han. Pumunta sa Thunder Hall. Habang naglalakad, nag-text si Jiang Han sa akin. Bata, manatili ka lang sa school sa 3 araw. Sa paligid ng school, may ghost extinguish fire spirit bed na god monster. Pagkatanggap ko ng message, umiti ako at nag-reply ng okay. Teacher, maghihintay ako sa'yo dito. Bumaba ako at nagkita kami ni Suxinyu. Ay Secret Realm, papunta na ako. Umaga, dumating kami ni Suxinyu sa Linan Ancient City. Magpapanggap si Suxinyu na nakita ang I Secret Realm. Dadalahin niya ako papasok. Alam ko na ang plano niya dahil sa kanyang thoughts. Kuya Go, marami kang pwedeng puntahan sa Linan Ancient City. Bago pumunta sa Ice Amusement Park, lakaw-lakaw muna tayo dito sa paligid. Masayang sinabi sa akin ni Suxinyu buong umaga. Naglibot kami sa Linan Ancient City at kumain sa tabi ng ilog. Hindi nagtagal, tanghali na. Kuya Xiaogo, tara, maglaro tayo sa Ice and Snow Park. Agad akong hinila ni Suxinyu. Hindi ko inilantad ang kanyang maliit na plano. Tumango akong pumayag. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating kami ni Suxinyu sa Ice and Snow Park. Ang Ice and Snow Secret Realm ay naglalabas ng matinding lamig. Kaya dito, lagi may yelo at snow. Pero hindi alam ng iba, ginawa nila itong Ice Dam na park. Hindi pa nabubuksan ang Ice and Snow Secret Realm. Kuya Xiaogo, laro muna tayo. Muli akong hinila ni Suxinyu. Kuya Xiaogo, gusto kong maglaro doon. After kong marinig ang nasa isip niya, hindi rin ako nagmadali. Kaya naglaro muna kami ni Suxinyu sa paligid. Hindi nagtagal, lumubog ang araw. Dumilim na ang paligid. Naku, Kuya Xiaogo, may mahalaga akong naiwan. Samahan mo akong balikan sandali. Biglang sumigaw si Suxinyu. Nakita ko ang pakay ni Suxinyu, kaya pumayag ako. Mahalaga talagang bagay. Dapat talagang balikan. Hinila ako ulit ni Suxinyu palayo sa mga githe. Nakarating kami sa entrada ng Secret Realm. Mukhang ito ang pasukan ng Secret Realm. Hindi ko akalaing natuklasan namin ang Secret Realm. Kuya Xiaogo, pasok na tayo, tingnan natin. Baka may swerte tayo. Nagkunwaring nagulat si Suxinyu. Nagkunwari akong nagulat din, Xinyu. Swerte ko talaga dahil sa'yo. Natuklasan mo na naman ang isang Secret Realm. Hinila ko si Suxinyu na nakangiti papasok. Pagkaraan, dumating si Feng Lan sa entrada. Dati sa Secret Realm nato ko nakuha ang Feng Shen Pearl. Ngayon, di ko rin palalampasin. Pagkasabi niya, pumasok na rin si Feng Lan. Pagpasok sa Secret Realm, agad akong nanginig sa lamig. Napalingon ako, nawala si Suxinyu. Sumigaw ako pero walang sumasagot. Mukhang ako na lang mag-isa. Suxinyu may ice power. Dapat okay lang siya. Ginamit ko agad ang Huangyan Divine Shield. Agad napigilan ang malamig na hangin. May dumaloy na init sa katawan ko. Nagpatuloy ako sa paglakad. Di nagtagal. May nakita akong ice bridge. Paligid ay malalim at madilim na bangin. May bantayog na nakasulat ang Minghan Bridge. Nag-isip ako sandali. Tumingin sa unahan. May 3 tao sa tulay, parehong nag-ielo ang mga paa. Mukhang mga explore din sila. Nag-aaway sila sa tulay. Kumakalat ang yelo mula sa paanan paakyat. Nagdalawang isip ako pero nilapitan sila. Malupit ang lamig, gustong sumira. Pero napigilan ng Huangyan Divine Shield. Lumapit ako sa 3 nag-ielo na tao. Biglang yumanig ang Minghan Bridge. May mga palahaw mula sa kailaliman. Lumitaw ang mga kaluluwang malamig, umatake sa akin. Agad kong ginamit ang Thunderstorm. Nawasak ang mga kaluluwa sa kuryente. Marami pang kaluluwa ang lumitaw. Umatake ulit sa akin. Nag-isip ako sandali. Ginamit ko ang Thunder Fury para makatawid agad. Di ako natamaan ng kaluluwa.
kaluluwa. Nagpatuloy ako sa paglakad, lalong lumalakas ang lakas ng yelo. Pati Huangyan Divine Shield nagkakabitak na. Sumugod na naman ang mga kaluluwa. Inatake ko sila ng Soul Storm. Habang tumatakbo ako papunta, biglang nabasag ang Huangyan Divine Shield. Kinain ako ng matinding lamig, agad akong nagyelo. May panibagong grupo ng kaluluwa na umaatake na rin. Mabilis kong ginamit ang Mechanical Transformation at Soul Spark. Agad nabasag ang yelo sa katawan ko. Sinunog din ng Soul Spark ang mga kaluluwa. Paulit-ulit kong ginamit ang Huangyan Divine Shield. Hindi nagtagal, nagyelo uli ako. Dumikit na ang mga kaluluwa. Yung mechanical body ko, di nasira kahit kinakagat nila. Pati ang Huangyan Divine Shield, tumatagal na rin. Nagulat ako't natuwa. Naisip ko yung training ni Giant Han sa Thunderpool. Umupo ako ng Lotus position. Pinalabas ang Huangyan Divine Shield. Pinalibutan ng shield ang mga kaluluwa. Pinabayaan ko lang silang umatake. Maya-maya, dumilat ako. Kung taasan ko pa defense ko, baka maubusan na ako ng lakas. Naglakad ulit ako paabante. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Umabot sa gulugod ko ang lamig. Ilang hakbang na lang, muntik nang bumigay ang mechanical body ko. Kinagat ako ng mga kaluluwa. May naiwang sugat sa balat ko. Kinagat ko labi ko, ginamit ko ang skill. Inubos ng Soul Storm ang kaluluwa. Naging transparent ang katawan ko. Nagulat ako sunod na sandali. Naging soul form ako. Mas naramdaman ko ang lamig. Nagyelo agad ang soul form ko. Umatake ulit ang mga kaluluwa. Tapos na ba ako? Lakas ng aking survival instinct. Nag-trigger ulit ng Supreme Soul State. Lumakas ang Huangyan Divine Shield at Mechanical Transformation. Nagbago agad ako sa mechanical body at ginamit ang shield. Ilang saglit, nakatawid na ako ng Minghan Bridge. Biglang nawala ang mga kaluluwa at pati ang lamig, biglang nawala. Ligtas akong nakaligtas dito. Tumingin ako pabalik at nagpatuloy sa paglakad. Dumating ako sa isang ancient ruins. May kalat na ancient weapon sa paligid. Sa gitna may isang malaking ice bell. Lumapit ako at tiningnan. Hindi tulad ng magugulong arma sa paligid. Siguradong kayamanang ito. Inabot ko ang ice bell. Sinubukang isi-connect ang isip. Bigla, sumakit ang spiritual mind ko sa kakaibang lakas. Parang may malalaking matang tumitig sa akin. Mabilis akong nag-inject ng Soul Ascent Power. Gamitin ang Shattering Strike. Nawasak ang mata sa void. Nakakonect agad ako sa ice bell. Lumiliit ang bell. Parang maliit na kampana na lang ito. Ang tawag pala ay condensed ice bell. Pag pinatunog, maglalabas ng melodic sound. Nagka-cause ng soul attack at nagpapayelo ng kalaban. Tinago ko ang condensed ice bell at nagpatuloy. Maya-maya, dumating ako sa isang kuweba ng yelo. May dalawang guard na nakahandusay. Nakakalat sila sa sahig. Mukhang may naunang dumating. Baka si Suxinyu yun. Naging maingat ako. Dahan-dahan akong pumasok sa kuweba. Biglang may wind blade na sumugod sa akin. Mabilis akong umiwas. Tumingin ako kung saan galing ang blade. Nag-aaway sina Suxinyu at Feng Lan para sa kayamanan. Malupit ang kanilang laban. Nandito rin pala si Feng Lan. Patay, gulo na to. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Biglang bumagsak ang napakaraming ice word rain. May mga buhawi at snowstorm ding sumugod. Agad akong naging soul form para umiwas. May dalawang beds na nakalapag malapit. Hiwa-hiwalay sila. Maitim na hangin at malamig na enerhiya ang lumalabas. Malamang ice soul crystal yon. Ano kaya yung isa pa? Napakunot noo ako. Bigla muling sumiklab ang laban ng dalawa. Lalong tumitindi ang laban. Ginamit ni Suxinyu ang freeze. Sumuko ka na, Feng Lan. Naging seryoso ang mukha ko. Napakunot rin ang noo si Feng Lan. Ginamit ang kakayahang divine domain. Bagyong espada ng hangin. Agad na sumiklab ang matinding hangin sa paligid. Lalong lumakas ang presensya ng matinding hangin. Mabilis itong naging kasing lakas ng nagielo. Suxinyu, wag mong akalaing tapos na ako. Nagbanggaan ang dalawang enerhiya. Napuno ng alikabok ang buong Ice Crystal Hall dahil sa tinding enerhiya. Nagpatuloy na muli ang laban ng dalawa sa uso. Pareho silang nasugatan ng kani-kanilang kakayahang divine domain. Mukhang hindi sila titigil hanggat may natitira. Agad akong lumapit para pigilan sila. Sira na ba kayo? Tigil na! Delikado na ito sa buhay nyo. Narinig nila ang boses ko. Agad silang tumigil. Kuya Xiaogo, bakit ka nandito? Gusto kong patunayan na mas malakas ako kay Feng Lan. Tama nga, magkasama nga si Xiaogo at siya. Gusto kong talunin si Suxinyu sa harap niya. Muling naglaban ang dalawa, kaya agad kong ginamit ang Thunderstorm. Dahil sugatan na sila, madali ko silang naitaboy. Tama na, tigilan nyo. Hindi ba pwedeng hatiin ang kayamanan? Sumigaw ako, galit na nagtinginan ang dalawa. Pero sa huli, tumigil na rin sila. Kinuha ko ang bitbit kong healing potion. Pinainom ko sa kanila. Maya-maya, gumaling ang sugat nila. Tinanong ko, para ba sa dalawang perlas kayo nag-away? Kaya ba kayo nagtalo? Pareho silang tumango, nakakunot ang noo. Lumapit ako sa dalawang perlas. Dalawang perlas para sa dalawang tao. Ako ang maghahati. Kinuha ko ang perlas. Suxinyu, ikaw ay may yellow. Sa iyo itong may ice attribute. Feng Lan, ikaw naman ay may wind attribute. Sa iyo itong may wind attribute. Ayos na, hindi na kayo mag-aaway ulit. Tinanggap ng dalawa ang mga perlas. Nag-alinlangan sandali pero tumango rin. Nakuha na ang Divine Sealing Pearl. Wala na ring ibang kayamanan sa lugar na ito. Kailangan ko nang umalis. Narinig ko ang boses ni Feng Lan. Agad akong nagsalita. Ngayong hati na ang perlas. Tayo na, umalis na tayo. Tatlo kaming bumalik sa dinaanan. Sa daan, nakita namin ang maraming bangkay. Lahat ng mukha parang takot. At ilan sa katawan nila baluktot at hindi na makilala. Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan, sabay na narinig ang boses ni Feng Lan at Suxinyu. Seryosong sinabi ni Suxinyu, Kuya Xiaogo, umalis na agad tayo dito. Natatakot ako, kaya hinila kita at nagmadali tayo. Sumunod din agad si Feng Lan. Naintriga ako sa Diyos-Diyosan, kaya tinanong ko sila, nakakatakot ang hitsura ng mga bangkay. May napansin ba kayo? Kuya Tianming, lumabas muna tayo bago mag-usap. Sabi ni Suxinyu, sumang-ayon din si Feng Lan. Malamang nagising ang Diyos-Diyosan dito. Bawal pag-usapan siya dito. Baka mapansin tayo. Narinig ko uli sa isipan ko. Mas lalo akong naintriga. Nabanggit sa Spirit Stone Tablet. Talo ang tatlong malaking kaharian sa Diyos-Diyosan. Talagang nakakakilabot ang Diyos-Diyosan. Bigla akong kinabahan. Parang may tumitig sa akin. Kagaya ng dati ng isama ko si Ning Bingsong. Na-stalk ba talaga ako ngayon? Dati, hindi pa ako pumasok sa elong lihim na lugar. Hindi ko alam na may Diyos-Diyosan dito. Kahit may Divine Sealing Pearl na ako. Sa lakas ko ngayon, kaya ko bang makatakas sa Diyos-Diyosan? Sabay na narinig sa isipan ko sina Suxinyu at Feng Lan. Hinila nila ako at nagmadali kaming tumakbo palabas. Biglang, may narinig kaming tinig sa likod, parang nagkukulong ng kaluluwa. Kailangan ko ng katawan, ang makakatulong sa aking bumaba sa mundong ito. Kuya Xiaogo, huwag pakinggan ang boses na yan. Takpan ang tenga, tumakbo na. Natakot sina Suxinyu at Feng Lan. Ngunit kakastart lang naming tumakbo. Lumuluhan ng dugo
dugo ang mga mata nila Suxinyu at Fenglan. Bagsak sila sa sakit sa lupa. Sumasagi sa isip namin ang bulong. Parang mawawala na ang utak ko. Sumigaw si Suxinyu. Kita ko ang paghihirap nila. Naguluhan ako. Bakit ako? Walang nangyayari sa akin. Kuya Xiaogo, tumakbo ka. Huwag mo kaming alalahanin. Kaya mong labanan. May chance kang makatakas sa bulong. Naalala ni Suxinyu ang angel sa lihim na lugar noon. Napakunot ang noo ko. Muling narinig ko ang bulong. Ako ang Panginoon ng taglamig. Naghahanap ng katawan na pwede kong sakyan. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Tumingin ako kung saan galing ang boses. Tianming, huwag mo siyang tignan. Mabilis na sumigaw si Fenglan. Sumagot ako. Gusto kong makita. Anong klaseng nilalang ang Panginoon ng taglamig? Kuya Xiaogo, bawal mo sabihing direkta pangalan niya. Agad akong pinigilan ni Suxinyu. Patuloy kong minura. Nako, baka mas mauna pang mamatay si Xiaogo kaysa sa amin. Pareho silang kinabahan. Wala naman akong nakita. Pero naramdaman kong may umatake sa akin. Panginoon ng taglamig, lakas loob mong magpakita. Nagtatago ka lang. Nagpapanggap ka lang. Sumigaw ako sa harap. Hindi ito pagtatago. Hindi pa siya ganap na nandito bago bumaba ang Diyos-Diyosan. Kahit makita mo siya ng maayos, mas matindi lang ang sakit na dadanasin mo. Narinig kong muli si Fenglan sa isipan ko. Nag-isip ako saglit. Naglawa ng liwanag ang mata ko. Lumalakas ang spirit force. Sinubukan kong makita ang tunay na anyo ng Panginoon ng taglamig. Narinig ko ang bulong ulit. Maganda ang katawan mo. Maging sisidlan ka ng kalooban ko. Biglang inatake ako mula sa kawalan. Agad akong umiwas. Biglang parang may tumago sa palad ng kaliwang kamay ko. Sumingit agad ang matinding lamig sa katawan ko. Pagkatapos ay may tumagos ulit sa kanan kong palad. Biglang hinatak ako pataas ng malakas na puwersa. Agad akong naging spirit form. Kasabay nito, ang nakakatakot na mata mula kanina ay tumingin ulit sa akin. Agad kong napagtanto. Yung baleful na mata ay mula sa Panginoon ng taglamig. Ginamit ko lahat ng spirit abilities ko. Pero ngayon, di na kaya tabugin ang mga mata na iyon. At isang sword of void pa. Dumating ang kalooban. Gusto niyang sirain ang kaluluwa ko. Dama ko ang panganib. Agad akong bumalik sa normal na anyo. Napunta na ako sa dead end. Hindi ko makita ang atake. Hindi rin ako makaiwas gamit ang spirit form. Habang lumilipas ang oras, sumunod, tinamaan ako sa tiyan. Sumingit ang lamig sa katawan. Bagsak ako sa lupa. Wala na akong lakas. Mabilis akong nag-isip. Naghanap ng paraan. Biglang may naisip ako. Agad kong pinagana ang lakas ng sinyaw. Sumigaw ako, Sinyaw Angel. Hindi ba ako ang hinahanap mo? Nandito lang ako, dali. Sinyaw, naging parang night thief. Sa dulo ng kalangitan, may babaeng nakaupo sa trono. Siya ang tinawag mong panlaban sa akin. Sandali akong napatigil. Tapos umisi ako. Natakot ka na, ano? Malamig ang tugon ng Sinyaw Angel. Lakas ng night thief. Hindi sapat ang kakampi mo. Bumalik ka sa marumin yung mundo. Tinamaan ng lakas ng night thief. Nawala si Panginoon ng taglamig. Natalo ng Sinyaw Angel si Panginoon ng taglamig. Naunawaan ko dahan-dahang tinaas ng Sinyaw Angel ang kanang kamay niya sa direksyon ko. Naglabas ulit siya ng night thief force. Ate Angel, usapin natin ng maayos. Tagamundo rin ako. Napangiti akong alanganin. Dahan-dahan akong lumapit sa Xinggong. Malamig ang sinabi ng Sinyaw Angel. Wala ka ng kakampi. Umalis ka rin dito. Habang nagsasalita siya, nasa harap na ako ng Xinggong. Ikaw dapat umalis. Sinuntok ko at binasag ang Xinggong. Napakunot noo ang Sinyaw Angel. Hahanapin kita. Agad akong lumapit kay Suxinyu at Fenglan. Ang lala ng sugat nila. Anong gagawin ko? Malaki rin ang sugat ko. Biglang, lumutang sa harap ko ang Sinyaw. Naglabas ng healing light. Napangiti ako. Mas maaasahan ka kaysa dating master mo. Alam mong mabait ako, di ba? Parang naintindihan ako ni Sinyaw. Kumikilos ito pataas baba. Parang tumatango. Maya-maya, gumaling lahat ng sugat ko. Napagaling ako, kinausap ko si Sinyaw. Gamutin mo rin sila. Pero biglang nawala si Sinyaw sa ere. Kahit anong gawin ko, di na siya bumalik. Wala na akong nagawa kundi tulungan silang makatayo at lumabas agad sa Secret Realm. Pagkatapos, agad ko silang dinala sa ospital para magpagamot. Hindi nagtagal, nagising ang dalawa. Ikinuwento ko kung paano ko natalo ang Angel of Starshine. Sinabi ko rin kung paano ko pinatay ang Panginoon ng taglamig. Hindi na sila nagtatanong pa. Pagkatapos ay nagmadali kaming bumili ng tiket at bumalik sa paaralan. Lumipas ang 3 araw na bakasyon. Maagang-maaga ngayong araw. Nakakuha ako ng mensahe mula kay Jiang Han. Masaya ka ba sa lakad mo nitong mga araw? Bigla akong pinagpawisan ng malamig. Tinip ko agad ang sagot. Sir, naging mabait lang ako at nasa school lang ako. Sumagot si Jiang Han. Tigilan mo na at pumunta ka agad sa field ng Thunder Awakening. May mga itatanong ako sa'yo. Makaraan ang ilang minuto. Kabado akong pumunta sa Thunder Awakening. Nakatayo roon si Jiang Han, mukhang seryoso. Kung hindi ako napaaga ng balik, hindi ko malalaman na nagpunta ka palihim sa lungsod Lumanglingnan. Umiti akong nahihiya, tinitingnan siya. Napabuntong hininga si Jiang Han. Sige na, basta ligtas kang nakabalik. Kahapon nagpunta ako sa pugad ng halimaw na yun. May gusto kang sabihin sa akin. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari. Kalma lang si Jiang Han. Sakto lang pala sa aking investigasyon. Buti na lang nag-iwan ako ng forbidden skill bago ako umalis. Magaling ang ginawa mo tungkol sa Ghost Fire Pearl. Pero simula ngayon, susuriin ko kung naging tamad ka sa training nitong 3 araw. May masama akong kutob bigla. Biglang itinapon ako ni Jiang Han sa Thunderpool. Ice and Snow Secret Realm. Malaki ang naging improvement ko. Ngayon nasa second stage na ako. Halos wala nang epekto sa akin ang Thunderpool. Ginamit ko ang Huangyan Divine Shield at naglangway sa Thunderpool. Sir, malakas pala itong Thunderpool mo ah. Saan mo natutunan ang fire skill na yan? Napahinto si Jiang Han. Ikinuwento ko kung paano ko nakuha ang Fire Pearl. Pagkatapos ay excited kong sinabi, may paraan ka ba na mabigyan mo ako ng kristal ng Divine Monster Power? Kung mag-work, pwede akong mang-agaw ng walang hanggan. Angas! Pwede na akong maging walang talo niyan. Hindi madaling makahanap ng crystal galing Divine Monster. Ngayon meron lang kay mo. Pero siya ay nakasil pa ngayon. Komplikado ang reaksyon ni Jiang Han. Sa mga oras na ito, naaalala ni Jiang Han ang mga nakaraan kong ginawa sa kanya. Bigla siyang napuno ng galit. Sir, okay ka lang ba? Nag-atubili ako sandali. Maingat akong nagtanong. Bumalik sa ulirat si Jiang Han. Tahimik niya akong tinitigan. Dapat ko na ba siyang tapusin ngayon? Pag nalaman niyang pwede akong mang-agaw ng Thunder Heart, gaya ng dati, ipapahamak niya ba ako? Sumigaw siya sa akin ng malakas. Lumayas ka.
Ayokong makita ka ngayon. Susubukan ko sanang konsolohin siya. Biglang tumama ang kidlat sa tabi ko. Aalis na ako. Sir, huwag kang mainit ang ulo. Napasigaw ako at dali-daling umalis sa training field. Gulong-gulo ang isip ko habang pabalik sa dorm. Bigla kong nakita si Wang Yanran at Wang Jayan sa di kalayuan. Napansin din ako ni Wang Jayan. Ate, tingnan mo. Siya yung nanakit sa akin dati. Sinundan ako ng tingin ni Wang Yanran at nakita ako. Naglakad silang dalawa palapit sa akin. Tapos ka na ngayon. Ang yabang ni Wang Jayan. Umiti si Wang Yanran. Xiao Go, junior ko. 3 araw na tayong di nagkita. Okay ka lang ba? Napatigil si Wang Jayan sa narinig. Umiti akong sumagot. Ayos lang ate, ikaw. Ayos lang din ako. Xiao Go, junior ko. Matagal na rin tayong di nakapag-usap. May oras ka ba ngayon? Ngiti lang si Wang Yanran. Tumango ako, saka tumingin si Wang Yanran kay Wang Jayan. Sa akin ka na lang magbigay galang. Wala na sanang away niyo ni Xiao Go ngayon. Nagulat si Wang Jayan, pero pumayag din siya sa huli. Okay, dahil na rin kay ate ngayon. Hindi ko na siya papatulan. Senior Wang Jayan, baka napalakas ang suntok ko dati. Pasensya ka na. Medyo nagulat ako, pero umiti pa rin ako. Pagkatapos nagkamayan kami ni Wang Jayan at nagkabati. Wang Jayan, may pag-usapan pa kami ni Xiao Go. Umiti si Wang Yanran. Hinila niya ako at nagmadaling lumayo. Iniwan si Wang Jayan na tulala. Pagkalayo, huminto kami. Tinanong ko si ate, may importante ka bang gustong sabihin? Mahahalagang bagay? Wala naman, gusto lang kita makausap. Narinig ko ang iniisip ni Wang Yanran. Tinanong niya ako, ang dami kong importanteng sasabihin. Saan ka ba napunta nitong 3 araw? Nagpunta kami ng girlfriend ko sa lumat lungsod ng Lingnan. Sumagot ako, namula bigla ang mukha ni Wang Yanran. Sa isip niya, nagmumura. Nag-take advantage ka sa akin nung araw na yun. Tapos nag-travel ka agad kasama ibang babae. Ang epal mo talaga. Agad kaming dumating sa harap ng Flame Love Arena. Xiao Go, pasok ka na. Walang istorbo dito. Umiti si Wang Yanran. Bigla akong pinagpawisan. Ate, wag na dito. Hindi naman kita tatanggalin ngayon. Bakit ka natatakot? Narinig ko ang iniisip niya. Inisyan ako ni Wang Yanran. Xiao Go, wag ka magkaba. Pangakong usapan lang ito ngayon. Nakahinga na ako ng maluwag. Sumunod akong pumasok kasama siya. Bakit mo ako dinala rito, ate? Ano bang kailangan mo? Hinahanap ako ni Sir Jiang Han tungkol sa Ghost Face Fire Pearl. Dahil pressured ako. Kailangan ko na lang aminin sa kanya. Sorry talaga, Xiao Go, junior ko. Sagot ni Wang Yanran. Kinomfort ko siya. Ate, wag ka nang manghinayang. Kahit hindi mo sinabi, malalaman din ni Sir. Ang bait mo naman, Xiao Go. Umiti si Wang Yanran sa isip niya. Hindi pa ako nakakapasalamat sa pagtulong mo. Bigyan kita ng regalo. Anong gusto mo? Ibibigay ko lahat. Sigurado ba lahat talaga? Nakangisi ako. Tumango si Wang Yanran. Pwede ba humingi ng halik mula kay ate? Namula si Wang Yanran, halong galit at hiya. Nakangiti akong nagsabing, ate, joke lang yun. Hindi ko pa tapos sabihin. Biglang hinalikan ako ni Wang Yanran sa labi. Namula ng todo si Wang Yanran. Satisfied ka na ha? Walang makakaalam nito. Tapos bigla siyang umalis ng mabilis. Napako ako sa kinatatayuan ko. Tapos na ba ang mission ko dito? Kinabukasan, maagang maaga ulit. Nag-message si Jiang Han. Bakit hindi ka pa dumarating ngayon? Nag-type agad ako kay Sir. Ayaw mo naman ako makita, di ba? Ilang minuto pa. Sumagot lang si Jiang Han, kahapon yun. Dapat nasa North Gate ka sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, ikaw ang may sala sa consequences. Bigla akong nabuhay ulit. Tumakbo ako papuntang North Gate. Sa labas ng gate, si Jiang Han ay nakaupo sa kotse. Mukhang hindi natuwa. Sakay na agad. Pagkasakay sa kotse, tinanong ko si Sir, saan po tayo mag-training ngayon? Malalaman mo rin mamaya. Sagot ni Jiang Han. Agad kaming dumating sa pasukan ng kagubatan. Kinabahan akong nagtanong, Sir, anong lugar ito? Lost Forest. Maikling sagot ni Jiang Han. Parang apektado si Jiang Han ngayon. Nagsara siya ng loob. Di ko na marinig anong iniisip niya. Kaya kinabahan akong muli at tinanong, Sir, bakit tayo nandito? Mag-level up ka ng level 17. Sagota si Jiang Han. Huminga ako ng malalim. Guro, balik na lang tayo sa school para sa training. Nakakatakot dito. Maraming awakened beast dito. Mas madali kang mag-level up sa aktwal na laban. At makakadagdag ka pa ng experience. Bilisan mo, pumasok ka na. Nakunot ang noo ni Jiang Han. Pagkatapos niyang magsalita, nanginginig akong pumasok sa gubat. Tumingin ako sa paligid sa loob ng gubat. May tunog galing sa mga damuhan sa unahan. Nakabantay akong tinititigan ang damuhan. Biglang sumugod ang isang wild boar na may apoy na pattern. Akala ko si Jiang Han lang na nagtago, papatayin ako. Nakahinga ako ng maluwag. Nagcast ako agad ng lightning wall. Nang sumalpok ang boar sa lightning wall, bagsak ito agad. Ang hina naman nito, hindi pa nga ako umatake. Napatingin lang ako dun. Si Jiang Han ay palihim na nagbabantay sa akin. Pero hindi ko alam lahat ng ito. Nagsiga ako at inihaw ang boar. Malapit ko nang kainin, biglang may tahol ng lobo. Ilang 17 level na green-faced wolves ang sumugod sa akin. Tumayo agad ako at ginamit ang thunderstorm. Malakas ang impact. Nagbagsakan agad ang mga lobo. Mas marami pang tahol ang narinig sa paligid. May grupo ng green-faced wolves na dumating. Marami sa kanila level 20 na. Binuka ng mga lobo ang bibig at naglabas ng asul na energy na parang buwan papunta sa akin. Umiwas ako gamit ang energy transformation. Sumunod, nagcast ako ng mas malakas na lightning. Pero ang ilang level 20 na lobo, ginamit ang kanilang mga kuko. Sabay-sabay nilang sinira ang aking attack. Yung iba namang lobo, biglang sumugod sa akin. Gamit ko agad ang Thunder Rampage para tumakas. Takbo ako ng malayo, huminto ako at hingal na hingal. Sandaling naghintay, narinig ulit ang tahol ng mga lobo sa paligid. Kung hindi makatakbo, lalaban ako. Napapalibutan na ako ng lightning. Iba't ibang skills ang ginamit ko habang lumalaban sa mga lobo. Mabilis na nalagas ang mga nauna sa unahan. Sige lang, labanan niyo pa ako. Malakas akong tumawat sumigaw. Pagkatapos, naghanda ulit ako para sumugod ulit sa laban. Biglang nagsama-sama ang mga lobo. Umingay ang tahol nila. Nagtayo sila ng blue energy shield ng sabay-sabay. Nagulat ako, pero sinubukan kong sirain gamit ang thunderstorm. Na-neutralize lang agad sa shield. May ganito pa pala silang teknike. Napalaki ang mga mata ko. Nag-obserba ako kung ano pa ang gagawin nila. Nakangiti si Jiang Han na nanonood sa dilim. Mukhang enjoy si Xiao Go. Pero kung hindi pa bilisan, kapag dumating na yung malaking halimaw, mahirap na. Nagmasid muna ako. Sabay bigay todo ng atake. Kasabay ng mga sigaw ng mga lobo, bumagsak silang lahat at namatay. Ang dami kong
akong napatay sa isang go. Parang magkaka-level up na ang green-faced wolves ng 17. Masayang hingal ako. Hindi safe dito. Umalis na muna ako. Si Jiang Han na nakatago, napangiti rin. Kanina puro laro lang. Hindi niya minadali. Ngayon gusto niyang umalis, huli na. Nandyan na yung malaking halimaw. Biglang, may tahol ng lobo na parang umaatake sa kaluluwa ko. Parang nawala sa focus ang isip ko. Isang sobrang laking blue-green wolf ang lumabas. King of Green Moon Wolf, level 25. Nakunot ang noo ko. Nag-transform agad ako sa spirit form at tumakas. Kailangan ko nang mag-recover ng lakas. Sumigaw ulit ng malakas ang Moon Wolf King. At may dumating ulit na bagong grupo ng green-faced wolves. Pinakamababa ay level 20. Pinakamataas, level 24. Tuloy pa rin ang pagtakas ko. Hindi ito pwedeng tuloy-tuloy na ganito. Bigla, nakabingi ang ibang tunog ng awakened beasts mula sa loob ng Lost Forest. May naisip akong plano. Nag-transform at tumakbo ako sa direksyong konbinyente. Habulin mo ko, bobo mong lobo. Nagalit ang Moon Wolf King. Malakas siyang umalulong. Nag-send siya ng nakakatakot na asul na sinag sa akin. Nakita ni Jiang Han sa dilim ang nangyari. Handa na siyang iligtas ako. Biglang may lumitaw na mas malaking blue gold teacher. Kasama pa ang dalawang baby teachers. Pasaway na naman si baby. Hindi ba ako pwedeng tumigil sa pag-alala? Umiti si Jiang Han bago tumama ang blue light beam. Nag-spirit form ako para iwasan ang atake. Direktang tumama sa blue gold teacher. Nag-alboroto ang blue gold teacher. Nag-release ng water beam. Abala ang wolf pack sa pagdepensa sa atake ng tigre. Samantala, mabilis akong tumakas. Nahanap ko ang ligtas na lugar. Nagsimulang mag-recover. Hindi nagtagal, na-recover ko ang lakas ko. Kailangan ng dahan-dahan sa paghahanap ng susunod na target. Mabilis lang, nahanap ko ang 27 level na purple fire scorpion. Inatake ko siya habang kumakain. Ginamit ko ang energy transformation. Lumapit at agad gumamit ng thunder rampage. Sunod-sunod, spirit spark at thunder stomp din. Hindi sila handa. Napatay agad si purple gold scorpion. Sa pagbagsak ng purple gold scorpion, tumaas bigla ang level ko. Umabot ako ng level 17. Bumalik ako agad sa ligtas na lugar. Ginamit ko ang divine hand. Tama nga, 6 na oras na lang ang cooldown. Biglang, may malakas na ingay sa hindi kalayuan. Nagulat ako. Tumakbo ako sa direksyon ng tunog. Si Jiang Han ay handang sunduin ako pabalik sa school. Nakita niyang tumakbo ako palayo. Kaya sumunod siya agad. Sa pinanggagalingan ng tunog, binabantayan ng blue gold teacher ang mga anak niya. May isang male awakened na nakatingin mula hindi kalayuan. Katabi niya ang Moon Wolf King. Bakit hindi siya inaatake ng Moon Wolf King? Mukhang sumusunod pa siya sa lalaki. Nagtaka ako. Biglang lumitaw si Jiang Han sa likod ko. Dahil beast tamer ang power niya. Pwede niyang kontrolin ang awakened beasts at ipaglaban siya. Nagulat ako. Guro, wag bigla sa likod mong lumalapit ha. Umiti lang si Jiang Han. Hindi kalayuan, natuwa ang beast tamer. Swerte ko daw ngayon. Una, nakahanap siya ng sugatang Moon Wolf King. Ngayon may sugatang blue gold teacher pa. May kasama pa itong dalawang anak. Kapag nasanay mula bata yung teacher, mas lalakas at masanay pa sila. Kaysa sumali agad sa malaki. Nagingit-ngit ang blue gold teacher. Naglabas ng water beam papunta sa beast tamer. Sumeryoso ang beast tamer. Kung ayaw mong ibigay ang anak mong blue gold teacher, ako na bahala, walang sisihan. Sugod, Moon Wolf King. Tahol ng malakas ang Moon Wolf King. At sumiklab ang asul na liwanag. Nagbanggaan ang water beam at energy beam. Pero natunaw din agad ng water beam ang light beam. Nagpanik ang beast tamer. Walang kwenta. Pero mas malakas ka, mas excited ako. Labas, Chailing. Tinaas ng beast tamer ang kamay niya. Nagliwanag ang pulang marka sa palad niya. Biglang lumipad palabas ang pulang dambuhalang ibon. Napalingon ako at nagtanong kay guro. Ano yung marka sa palad niya? Beast mark yan. Kapag may kontrata na siya sa awakened beast, doon pwedeng tumira ang awakened beast. Maingat na ipinaliwanag ni Jiang Han. Napaisip ako. Kinopya ko ang skill na ito. Pwede rin ba akong makipagkasundo sa mga awakened beast? Gamitin ko pagkatapos kopyahin. Direktang matawag ang awakened beast. Hindi rin masasama sa copy slot. Napangiti ako sa ideyang ito. Ginamit ko ang kamay ng Diyos. Nararamdaman ni Jiang Han na ginamit ko ang skill. Naghahanda siyang magtanong. Natapos ang laban hindi kalayuan. Bumagsak si Blue Gold Teacher. Pero patuloy pa rin siyang umuunggol sa Beastmaster. Lumipad si Red Scale pababa. Siya ang nagdala pabalik sa akin ng batang Blue Gold Teacher. Matapang na sabi ng Beastmaster. Tinulak ng Blue Gold Teacher ang anak palayo. Upang makataka sila, ayaw iwan ng Cubby ang ina. Pero tumakbo pa rin palabas. Ilang sandali, bumagsak ang Blue Gold Teacher. Tahimik na siya. Mabilis bumaling at sumugod si Red Scale sa Cub. Tumakbo ang batang Blue Gold Teacher sa harap ko. Maamong umuwal sa akin, parang nagmamakaawa. Nang makita ko ni Green Moon Wolf King, galit na galit siya Euros kung hindi dahil sa akin. Hindi siya masusugatan ng ganoon. At di rin siya pipilitin ng Beastmaster sa contract. Dahil doon, bigla siyang sumugod sa akin. Napangisi ako. Ginamit ko ang Thunder Trample kay Green Moon Wolf King. Agad bumagsak ang sugatang Green Moon Wolf King. Dumating na ang Beastmaster. Nakita niya akong nakasakit. Naging seryoso ang mukha ni Green Moon Wolf King. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Huwag mong hadlangan ang aking kontrata. Aalagaan ko ang dalawang batang Blue Gold Teacher. Maghanap ka na lang ng ibang awakened beasts. Nakatayo lang ako ng kalmado. Tumawa ng malakas ang Beastmaster. Ikaw na level 17 na awakened. Paano ka magiging tagapagtanggol nila sa harap ko? Pasensya ko'y kaunti lang. Pag di ka pa umalis, ako na mismo ang gagalaw. Napailing ako't kumaway. Puno ng galit ang mukha ng Beastmaster. Ikaw at si Red Scale, turuan niyo siya ng leksyon. Yang taong iyan. Pagkasabi ko pa lang, pumalo si Red Scale ng kanyang mga pakpak. Nagpadala siya ng dalawang apoy na buhawi papunta sa akin. Kaagad kong ginamit ang enerhiya ng apoy. Sandaling napahinto ang Beastmaster at si Red Scale. Sumunod ang malakas na kulog. Biglang lumabas ang Thunderstorm. Nawalang malay si Red Scale agad. Nang laki ang mata ng Beastmaster sa hindi makapaniwala. Paano nangyari to? Dahan-dahan akong nilapitan siya. Takot na takot ang Beastmaster. Anong balak mo? Ayoko na sa dalawang Blue Gold Teacher na yan. Sige na, palayain mo na ako. Sumigaw ako ng malakas nang marinig ko ito. Binalik ng Beastmaster ang kanyang awakened beast. Nagmamadali siyang tumakbo palayo. Mangiyak-ngiyak na nakatingin sa akin ang Blue Gold Teacher Cubs.
Lumabas si Jiang Han. Ayos ang diskarte mo, bata. Napangiti ako. Buhat ko ang Blue Gold Teacher Cub at inilagay sa tabi ng ina. Nagising ang Blue Gold Teacher ngayon. Umungol siya sa akin. Umungol din ang Cubs. Pinaliwanag nila sa ina nila. Tumigil na rin sa pag-ungol ang Blue Gold Teacher. Mahina siyang humiga. Tumalikod ako kay Jiang Han. Sir, may paraan ka ba para gumaling siya? Nag-isip saglit si Jiang Han. Naghain siya ng gamot. Ikaw na ang magpainom niyan. Tinanggap ko ang gamot at pinainom sa Blue Gold Teacher. Di nagtagal, gumaling agad ang sugat ng Blue Gold Teacher. Umiikot ang dalawang Cubs sa paligid ko. Nag-aalangan ako kung mag-contract ba ako. Naramdaman ng Blue Gold Teacher ang energy ng kontrata. Umungol ang isa sa mga Cubs sa nanay niya. Parang gusto niyang sumama sa akin. Bilang pasasalamat, sumagot ang Blue Gold Teacher ng mahinhin na ungol. Saka tumango siya. Kumandong ang Cubby sa ina niya. Tapos, dahan-dahang lumapit sa akin. Gusto mo ba akong samahan, maliit na teacher? Tuwang-tuwa ako. Tumango ang Blue Gold Teacher Cub. Umiti ako. Ginamit ko ang skill ng Beastmaster na kinopya ko. Lumabas ang contract mark sa palad ko. Ipinatong ng Cubby ang kanyang palad sa kamay ko. Pumasok ang isang liwanag sa katawan ng Cub. Kasabay nito, lumabas ang blue na watermark sa palad ko. Ibinigay ang Blue Gold Teacher Cub sa loob ng storage space. Napatawa ako. Ngumiti rin si Jiang Han. Hindi ko akalain nagawa talaga niya. Pagkatapos magpaalam sa mag-inang Blue Gold Teacher, di na kami tumigil. Umalis kami agad sa Lost Forest.